Mr. Silent Channel. Ang guro kong malakas. Kabanata 2721-2730. Ninuno ng banal na puno. Boom boom. Sa sandaling ito, nagsimulang dumagundong ang dagat. Sa sumunod na sandali, dalawang sinag ng banal na liwanag ang lumabas sa dagat at dumiretso sa kanila. Tiningnan ni Yang Yian ng malapitan at nakitang ito ay ang Quasi-Saint Black Turtle at Quasi-Saint Northfish na nakilala niya sa Demon God Daoist Palace noong araw na iyon. Ang dalawa ay nagmula sa hilaga at timog na direksyon ng Desolate Sea. Pagkatapos, ang banal na liwanag ay kumikinang ng maliwanag sa kalangitan, at isang portal ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Nagulat na sinabi ni Xiong Yutian, Sr., dumating na ang dalawang Quasi-Saints mula sa North at South Desolate Seas at ang tatlong Palace Masters mula sa Stonewood Daoist Palace. Nang marinig ito, tumingin si Yang Yian sa Divine Light Portal. Nakita na niya ang dalawa mula sa Desolate Sea noon. Ang Stonewood Daoist Palace, isa sa tatlong pangunahing Daoist na palasyo, ay mayroon ding tatlong Palace Masters. Si Madam Hong Lian ang ikatlong Palace Master. Hindi pa niya nakita ang dalawa pang Grand Palace Masters at ang Second Palace Master, ngunit medyo na-curious siya. Sa totoo lang, sa pagharap sa mas maraming makapangyarihang Heavenly Dao Masters na nagtitipon, talagang natakot si Yang dahil siya ay isang tunay na Diyos na Panginoon. Ngunit kinuha siya ni Xiong Yutian at ng iba pa bilang isang hari. Maaari itong isipin na ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang Super Heavenly Dao ay hindi may tatago pagkatapos ng lahat. Paano ito mareresolba sa oras na iyon? Ito. Tiyak na mamamatay sa kanya. Ngunit nakaramdam din siya ng labis na pananabik. Bakit? Dahil pinaglalaroan niya ang isang malaking grupo ng mga master ng Heavenly Dao. Siyempre, ito ay kailangang maghintay hanggang ang lahat ay magkakasama upang makumpirma. Sino ang nakakaalam kung ang sinuman sa kanila ay makakahanap ng isang aksyon? Hanggat hindi siya kikilos, naniniwala si Yang Yiu na mahirap para sa kanya, isang Super Heavenly Dao Master, na matuklasan. Dahil madilim sa ilalim ng lampara. Malinaw na peke ito, ngunit kapag naniniwala ang lahat na ito ay totoo, ang mga nahuling dumating ay natural na magkakaroon ng inertial na pag-iisip at iisipin din na ito ay totoo. Ito ay pangunahing resulta ng isang serye ng mga pagkakataon. Sa araw na iyon, tinawag siyang master ng dalawang Heavenly Dao, Medusa at Sun Fox Granny, sa harap ng napakaraming Diyos. Naniwala si Xiong Yutian, naniwala sina Chuantian at Chanhei, at pinaniwalaan ito ng mga tao ng buong Demon God Dao Palace. Nang paniwalaan nila ito, daan-daang libong Diyos ang naniwala sa araw na iyon. Dahil walang mag-aakalang ang isang Heavenly Dao level Master ay magiging alipin ng isang maliit na Junior God Lord. Ngunit sa katunayan, ang bagay ay napakahiwaga. Nagkataong napasuko niyang ang dalawang Heavenly Dao Masters bilang kanyang mga subordinate. Napakalaking bagay, hindi nakakagulat na tinawag siya ni Xiong Yutian na isang senior at itinuturing siyang isang malakas na tao sa kabila ng Heavenly Dao. Ito. Parang hindi kapani-paniwalang panuurin at marinig ang mga bagay, ngunit maraming beses, ang ilang mga bagay ay napakaganda at hindi kapani-paniwala, at ang mga ito ay tunay na bagay. Ang iba ay hindi maiwasang maniwala. Ang kasalukuyang sitwasyon niyang ay talagang isang basurang tanso na namumuno sa isang grupo ng mga hari, ngunit ang mga haring ito ay sumusunod sa kanya at naniniwala sa kanya. Kung iniisip ito, hindi nakakagulat na nasa sabik si Yang. Ilang tao sa mundo ang maaaring tumawag sa isang grupo ng mga Heavenly Dao Master sa isang maliit na Diyos na Panginoon na hindi kahit isang Dharma God na isang senior at ituring siya bilang pinakamalakas. Natatakot ako na siya lang ang nakagawa nito simula pa noong unang panahon. Kung ito ay lalabas sa hinaharap, ito ay tiyak na itatala sa kasaysayan ng God Realm. Anuman ang huling resulta, mailalarawan lamang niyang ang kanyang kalooban sa sandaling ito sa pamamagitan ng salitang, Kapanepanabik. Biglang pumasok sa isip niya ang isang pangungusap, nakakatuwang magpanggap na call, patuloy na magpanggap na call, at sa wakas ay mapupunta ka sa crematorium. Ang pangungusap na ito ay eksakto kung ano siya ngayon. Ito ay napakaasim at malamig. Pero ano ang magagawa niya? Kailangan niyang ipagpatuloy ang pagpapanggap bilang isang senior strongman, kung hindi ay mapupunta siya sa crematorium on the spot. Ang dalawang malasanto mula sa hilaga at timog ng tiwangwang na dagat ay dumating sa kanila sa isang iglap, ngunit binati nila si Yang Yiu nang may paggalang sa kanilang mga mata at tinawag siyang senior. Mahinahon itong tinanggap ni Yang Yiu at tumanggo siya bilang ganting regalo, na nagpapakita ng buong kilos ng isang malakas na lalaki. Naalala niya ang isang benta na nagsabing nakita niya noong siya ay nasa paaralan noon. Well, to be precise, isa itong sinasabing scam. Ang pangkalahatang kahulugan ay kung nais mong linlanggan ang iba, kailangan mo munang linlanggan ang iyong sarili. Kapag naniwala ka lang, maniniwala ang iba. Sa sandaling ito, naniniwala si Yang na siya ay isang malakas na tao na nalampasan ang antas ng Heavenly Dao. Siyempre, ang ibig sabihin ng paglampas sa Heavenly Dao dito ay ang unang yugto ng Heavenly Dao, na lumalapit sa tatlong yugto ng Heavenly Dao, at ang bawat yugto ay isang napakalaking pagbabago. Habang siya ay nagpakita ng isang mahinahon at marangal na pagmamataas, mas naniniwala ang iba na siya ay isang malakas na tao. Gayunpaman, ang eksenang ito ay puno ng pag-aalala sa mga mata ni Granny Sun Fox.
Alam na alam niya kung anong uri ng tao si Yang Yian, ang Panginoon ng Langit. Kung talagang may na-encounter siyang isang bagay na gumawa ng malaking kaguluhan, hindi maiiwasang malantad siya. Hindi niya lang alam kung hanggang kailan niya kayang magpanggap. Kung ikukumpara kay Granny Sandfox, mukhang walang ekspresyon at walang emosyon pa rin si Medusa, na parang walang kinalaman sa kanya. Sa isang kisap mata, tatlong figure ang lumabas sa pintuan ng kalawakan sa harap ng lahat. Ang isa sa kanila ay si Madam Honglian, na nakita ni Yang Yian sa Demon God Dao Palace. Ang dalawa pa ay 3 metro ang taas, malalakas na nasa katanghali ang gulang na mga lalaki na nakasuot ng pula at itim na kalahating nakalabas na baluti. Ang unang impresyon na ibinigay nila sa mga tao ay na sila ay mabangis at malakas, at napakatigas. Ang isa ay isang matandang lalaki na may hawak na berdeng tungkod, na mukhang 60 taong gulang, nakasuot ng berdeng brocade, may berdeng buhok at mga mata, ngunit ang matandang ito ay may pambihirang aura at marilag na aura, at siya ay nasa gitna ng tatlo. Sa sandaling ito, si Xiong Yutian sa tabi ni Yang Yiu ay bamulong, silang tatlo ay ang tatlong master ng palasyo ng Shimudao Palace. Si Madam Honglian, na iyong nakilala, ay ang ikatlong master ng palasyo ng Shimudao Palace. Ang una sa kaliwa ay ang pangalawang master ng palasyo na si Shi Gandang, isang batong demonyong espiritu na isinilang at pinalaki ng kalikasan, na may napakalakas na antas ng lakas ng Jehevenhan. Si Dao na naunawaan ang mga misteryo ng mga patakaran, ngunit sa isang tunay na paligsahan, ang lakas ni Shi Gandang ay mas malakas kaysa sa akin, at ang kanyang pinakamatibay na punto ay ang depensa. Ang nasa gitna ay ang Grand Master ng Stonewood Daoist Palace, na tinatawag ang kanyang sarili na Old Ancestor of the Divine Wood. Alam ng lahat na siya ay isang kahoy na demonyo na nakakuha ng kaliwanagan, ngunit hindi nila alam na ang kanyang tunay na anyo ay isang kahoy na demonyo ng buhay, at siya ay isang pag-iral na nakauunawa sa dalawang misteryo ng mga patakaran ng langit na Dao, at hindi maarak. Bukod pa rito, si Madam Honglian ang kanyang Daoist partner. Nakinig si Yang Yian at palihim na tumanggo, ngunit itinala niya sa kanyang puso ang sinabi ni Xiong Yutian. Wala sa mga dakilang demonyong Diyos na ito ang isang simpleng karakter. Nang dumausdad silang dalawa, dumating na ang tatlong tao mula sa Stonewood Daoist Palace. At humakbang si Xiong Yutian para batiin sila at tumawa, Brother Shenmo, 1,000,000 taon na ang nakalipas mula noong huli tayong magkita. Napabuti mo ng husto ang iyong cultivation. Kuya, hindi kita maabutin. Tumawa si Xiong Yutian at lumapit sa kanila para batiin sila isa-isa. Sumama rin ang dalawa mula sa Desolate Sea. Pagkatapos magpalitan ng kasiyahan ang lahat, ang matandang ninuno ng banal na kahoy ang nagsalita, nabalitaan ni Brother Xiong na may isang senior na sumama sa Holy Dao Divine Domain sa paglalakbay na ito. Matapos marinig ang kwento mula kay Madam, tuwang-tuwa ako. Bakit hindi mo siya ipakilala kaagad sa akin? Haha, okay, natural ito, masayang tumawa si Xiong Yutian at dinala ang tatlong tao. Mula sa Stonewood Palace. Nang mag-hello si Xiong Yutian, hindi gumagalaw si Yang, nakatayo lang kasama si Granny Sandfox at Medusa. Ngayon na ang panahon para magpanggap siyang master, kaya natural lang na medyo mayabang siya, pero kailangan niyang hintayin ang mga taong galing sa Stonewood Palace na magtayo nito para sa kanya, na naaayon sa estilo ng isang malakas na master, di ba? Nang marinig ang mga salita ng Shenmue Patriarch at pinapanood silang naglalakad patungo sa kanya, talagang pinagpapawisan ang mga palad niyang sa sandaling ito. Paano niya ito haharapin sa susunod? Alam mo, itong Shenmue Patriarch ang may pinakamalakas na cultivation sa mga taong ito. I wonder kung nakikita niya ako. Kabanata 2722 Patawarin mo ako, Senyor. Kakaiba kung hindi nag-aalala si Yang Yiu. Gayunpaman, pagkatapos niyang tingnan ang dalawang tagapag-alaga, sina Sandfox Granny at Medusa, at pagkatapos ay tumingin sa bear girl na si Xiong Huan na sumulyap sa kanya paminsan-minsan, gamaan ang pakiramdam niya. Gamit ang kapangyarihang panlaban ng tatlong Diyosa at ang Chaos Bell sa kanyang kamay, naniniwala si Yang Yiu na sulit pa rin itong panuurin. Hindi ba ito ang pangalawang antas lamang ng Heavenly Dao? Halika na. Tumayo siyang habang nakatalikod ang kanyang mga kamay, kalmado ang mukha, nagkukunwaring hindi maarak, naghihintay na dumating ang Shenmue Patriarch. At ano ang tungkol sa Shenmue Patriarch? Sa katunayan, nakita niya si Yang Yiu sa unang pagkakataon at narinig niya ang mga ginawa ni Yang Yiu mula kay Mrs. Honglian. Talagang may pag-aalinlangan siya sa kanyang puso. Paano magiging isang malakas na tao ang isang Diyos na mukhang pangunahing Diyos at isang lahi ng tao na nalampasan ang langit na Dao? Dapat exaggerated. Itinuturing na isang tunay na malakas na tao, sa isip ng Diyos at Demon Ancestor, siya ay higit sa ikalawang yugto ng Heavenly Dao. Halimbawa, siya ba ay pangatlong Heavenly Dao ng unang level na mas makapangyarihan kaysa sa kanyang pangalawang Heavenly Dao na misteryo ng pamamahala. Ngunit sa bibig ni Madam Honglian, tinawag ni Xiong Yutian si Yang Yian na isang senior, at mayroon talagang dalawang Heavenly Dao na malalakas na lalaki sa paligid ni Yang Yian na tinawag na Master si Yang Yian, na nakita ni Honglian ng kanyang mga mata. Dahil sa sitwasyong ito, hindi sigurado ang Shenmue Ancestor, dahil alam niya kung ano ang ibig sabihin ng isang malakas na lalaki sa antas ng langit na Dao. Paano matatawag na alipin ng lahi ng tao ang dignidad ng Heavenly Dao?
Ito ay imposible, maliban kung ang taong ito ay may espesyal na bagay, o isang malakas na tao na siyang Diyos ng bundok sa ibabaw at may tunay na paraan sa lihim. Ang Shenmue Ancestor ay puno ng kuryusidad tungkol dito. Kung si Yang Yian ay talagang isang malakas na tao, kung gayon ang paglalakbay na ito sa Holy Dao Divine Realm ay tiyak na hindi masusupol ng Diyos at di man daw palas tulad ng sa nakaraan, at mahuhuli sa lahat ng dako. May isang hindi gaanong malakas na lalaki sa kanila, kaya ang Shenmue Ancestor ay binibigyang importansya ang hitsura ni Yang Yian. Ang bagay na ito ay napakahalaga at nauugnay sa kaligtasan ng lahat pagkatapos makapasok sa Holy Dao Divine Realm. Kinailangan itong tretuhin ng Shenmue Patriarch ng may pag-iingat. Hakbang-hakbang, naglakad siya patungo kay Yang Yio, at ang kanyang mga mata ay bumaling kay Yang Yio. Mukha talagang primary Divine Lord lang siya. Ito ay talagang naguguluhan sa Shenmue Patriarch. Talaga bang isang Divine Lord ang batang ito? Imposible. Kung siya ay talagang banal na Panginoon, makikilala kaya siya ng dalawang dakilang Heavenly Dao bilang kanilang Panginoon? Talagang imposible. Sa abot ng kanyang paningin, ang mukha ni Yang Yio ay hindi talaga nakakaabala na titigan siya. Ito ay kalmado at malinaw, ngunit ito ay kasing lalim ng kalawakan at malalim na dagat. Ito ang nakita ng Shenmue Patriarch sa mga mata ni Yang Yio. Siya, hindi makita sa pamamagitan nito sa lahat. Nagulat ito sa Shenmue Patriarch. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganito kakomplikado at hindi mahuhulaan na hitsura. Si Yang Yio ang nauna. Noong una ay gusto niyang gamitin ang kanyang espiritual na kahulugan upang galugarin si Yang Yio, ngunit pagkatapos makita ang mga mata ni Yang Yio, agad siyang umiwas. Kung si Yang Yio ay talagang isang junior god, makikita niya ito sa kanyang banal na kahulugan, ngunit paano kung hindi? Kung hindi, ito ay isang bawal na gamitin ang kanyang banal na kahulugan upang suriin ang ibang Diyos. Paano kung si Yang Yio ay talagang isang makapangyarihang Heavenly Dao Master, tiyak na tatalikuran niya ito kung gagamitin niya ang kanyang Divine Sense para suriin, at ito ay magiging isang masamang wakas sa oras na iyon. Baka mas malaki ang matatalo niya kaysa sa natamo niya. Ang matandang ninuno ni Shenmue ay tumitig sa kalmadong mga mata ni Yang Yio saglit, at hindi na niya ito makita ng higit pa. Sa isang punto, nakaramdam pa siya ng pagkahilo na dumarating, at nagulat siya at mabilis na binawi ang kanyang tingin. Ngunit hindi niya napansin na may mga butil ng pawis sa kanyang noo. Naniwala na ngayon ang matandang ninuno ni Shenmue. Si Yang Yio ay isang low-key at nakatagong malakas na tao. Siya ay isang malakas na tao sa ikalawang antas ng mga panuntunan ng Heavenly Dao. Kaninong mga mata ang nakakapagpahilo sa kanya? Huwag mo nang isipin ang ikalimang antas ng Heavenly Dao. Ngunit binigyan siya ng magandang tingin ni Yang Yio. Kaya't si Yang Yio ay talagang isang malakas na tao sa puso ng matandang ninuno ni Shenmue, at marahil ay nalampasan niya ang mga panuntunan ng Heavenly Dao. Ito ay isang dakilang kapangyarihan. Nagmamadali siya. Ang kapangyarihang nalampasan ang mga misteryo ng mga alituntunin, iyon ay ang pagkakaroon ng kaharian ng Hidaw, ang kaharian na kanyang hinangaan at hinanggad. Isang kapangyarihan na hindi dapat masaktan. Naisip ng Shenmue Patriarch sa kanyang sarili. Huminga ng malalim, ang Shenmue Patriarch ay lumapit kay Yang Yio, ikinulong ang kanyang mga kamao at magalang na yumuko, sinabi, binabati ni Shimo Daogang Shenmue ang nakatatanda. Ha! Sa sandaling ito, bumantong hininga siyang sa kanyang puso at naisip sa kanyang sarili, sa wakas, itinago ko ito, salamat kay Han Yuan Yiki. Sa pag-iisip tungkol sa nangyari ngayon, alam ni Yang Yio na ang Shenmue Patriarch ay titingin sa kanya at susubok kung ang cultivator na ito na mukhang Diyos ay isang malakas na tao. Siguradong oobserbahan niya ito. Siya ay inihanda sa kanyang puso. Siguradong bumagsak sa kanya ang mga mata ng matanda na parang kutsilyo, at tinitigan siya ng diretso sa mga mata nito na ikinagulat niya. Pero alam niyang kailangan niya itong harapin, kung hindi ay malantad siya at magkakaroon ng malaking gulo. Nang nakatingin sa kanya ang matandang lalaki ni Shenmue, biglang naisip ni Yang Yian si Han Yuan Yiki. Ang mga mata ay mga bintana sa kaluluwa at madaling ihayag ang tunay na intensyon ng isang tao. Ano ang dapat niyang gawin? Naisip niya si Han Yuan Yiki. Lihim niyang inilipat si Han Yuan Yiki sa kanyang mga mata. Hindi mo ba gustong malaman sa pamamagitan ng kanyang mga mata? Saka sapat na ang ipapakita ko sa iyo. Kung hindi kayang talunin ni Han Yuan Yiki si Shenmue Patriarch, si Yang Yio ay makakaamin na lamang ng pagkatalo at hindi na makakapagpanggap. Ngunit may tiwala siya kay Han Yuan Yiki, dahil si Han Yuan Yiki ang kapangyarihang lampas sa tatlong kaharian na iniwan ni Chen Kun Shenzhen noong siya ay sumanib sa Dao. Naniniwala siya na hindi ito nakikita ni Shenmue Patriarch. Oo naman, pagkatapos gamitin ang Han Yuan Yiki, natalo si Shenmue Patriarch. Alam niyang nalampasan na ang antas na ito, at hindi na magdududa si Shenmue Patriarch sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang malakas na tao, na nangangahulugang walang magdududa sa kanya, na magiging lubhang kapakipakinabang para sa susunod niyang gagawin sa grupong ito. Nang makita ang Shenmue Patriarch na yumuyuko at tinawag siyang senior, walang ekspresyon ang mukha ni Yang, ngunit malamig na bumantong hininga at sinabing, hindi ako karapat-dapat sa kagandahang loob ng Palace Master ng Shenmue. Isa lang akong maliit na Diyos ng isang junior god. Saglit na sabi niya. Ito, sumikip ang puso ng Shenmue Patriarch, at ilang butil ng pawis ang lumitaw sa kanyang noo. Nakaramdam siya ng pait.
Kung alam niya sana ng mas maaga, hindi niya pagdudahan ang senior na ito. Ngayon, hindi siya nasisiyahan sa kanya. Habang sinasabi ito ni Yang Yian, na sinasabi na siya ay isang maliit na Diyos, mas naniniwala ang Shenmue Patriarch na siya ay isang malakas na tao. Ikaw ay isang maliit na Diyos, ano ba, ang mga mata ng isang maliit na Diyos ay maaaring mahilo sa akin, ang Shenmue Patriarch ay nakinig sa hindi nasisiyahang mga salita ni Yang Yian at hindi napigilan ang pag-ungol sa kanyang puso. Ngunit naisip lang niya ito sa kanyang isipan, at hindi nang ahas na sabihin ito ng malakas, at nagmamadaling humingi ng tawad, ang junior ang walang ingat. Ang paglalakbay na ito sa Holy Dao Divine Realm ay talagang napakahalaga. Humihingi ng tawad ang junior sa nakatatanda, patawarin mo ako. Tuwang-tuwa siyang sa kanyang puso. Ito ang pinakamakapangyarihang tao sa kanila, at ngayon ay nanginginig pa rin siya sa harap ng kanyang kaibigan. Ang sarap sa pakiramdam. Siyempre, hindi magpapakita ng anumang pagbabago-bago ang mukha ni Yang, ngunit alam din niya ang prinsipyo ng paghinto kapag siya ay nasa unahan. Bilang karagdagan, si Xiong Yutian at ang iba pa ay lumabas upang maayos ang mga bagay-bagay. Ngumuso si Yang at sinabing, okay, simula ngayon, grupo na tayo. Ayokong magkaroon ng hinala, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagtalikod sa iyo. Oo, tatandaan ni Shenmue ang sinabi mo, at hindi na ito mauulit. Nagmamadaling pagtiyak ni Shenmue, at sa wakas ay nakahinga ng maluwag sa kanyang puso. Sa wakas ay nakuha na niya ang kapatawaran ng senior na ito. Ito ay isang malapit na tawag. Kabanata 2723 Diyosa na pinuprotektahan ang isang lalaking lead. Ang problema ng pagkakaisa ng pangkat ay nalutas. Ito talaga ang layunin ng lahat. Ito ay isang zero-time na koponan na binubuo ng apat na pangunahing puwersa, ngunit dapat itong magkaroon ng pinag-isang opinyon at pinag-isang utos, at nangangailangan din ito ng isang tao upang mag-utos. At ang taong ito ay ipinanganak na ngayon, iyon ay si Yang Yio. Noong nakaraan, ang pinuno ay walang alinlangan na ang Shenmue Patriarch, dahil ang Shenmue Patriarch ang may pinakamataas na paglilinang. Ito rin ang dahilan kung bakit tumingin ang Shenmue Patriarch kay Yang Yio sa sandaling siya ay lumitaw, upang makita kung si Yang Yio ay may mga kwalifikasyon. Ngayon ay kilala na. At pagkatapos ay nagkusa ang Shenmue Patriarch na tanungin si Yang Yio ng ilang mga katanungan, tulad ng pagpapakilala sa pangalawang pinuno ng palasyo ni Yang Yio na si Shi Gandang, na sinasabi na nandoon ang lahat, at iba pa. Tila ang mga ito ay ilang hindi gaanong mahalaga at makati na mga tanong, ngunit ang salubing ito ay napakahalaga. Ipinapakita nito na siya, ang Shenmue Patriarch, ay handang sumunod sa utos ni Yang Yio. Ito rin ay nangunguna para sa iba. Ang aking Shenmue Patriarch ay sumusuporta kay Yang Yio, kaya natural, ang iba sa inyo ay dapat sumuporta sa kanya. Mabilis na nag-react si Yang Yio sa pagtatanghal na ito. Isa rin itong eksenang ikinatuwa niyang makita, dahil kung siya ang naging pinuno, ibig sabihin ay kaya niyang mag-utos sa iba, mag-utos, at hindi siya ang unang lumaban. Sa ganitong paraan, maaari niyang patuloy na mapanatili ang kanyang misteryo bilang isang malakas na tao, at ang kanyang sariling kaligtasan ay magagarantiyahan. Ang tanging inaalala niya ngayon ay ang mga tao sa palasyo ng mga Diyos at demonyo. Sa pag-iisip nito, tinanong ni Yang Yian ang Shenmue Patriarch at Xiong Yutian, iisa lang ba ang pasukan sa Holy Dao Divine Realm? Lilito ba rito ang mga taong iyon mula sa God at Demon Palace? Nagkatinginan ng Shenmue Patriarch at Xiong Yutian at sinabing, Senyor, iisa lang ang pasukan sa Holy Dao Divine Realm, ngunit hindi lang ito. Ang puwersa na pinamumunuan ng God and Demon Palace ay palaging nakakabisado ng isang beses na pasukan kaysa sa atin. Sa sandaling ito, malamang na nasa pasukan na sila sa Holy Dao Divine Realm, at maaari na lamang nating hintayin ang tsunami sa ilalim ng yin at maghintay lamang tayo ng tsunami. Ang pasukan sa Holy Dao Divine Realm. Pero huwag kang mag-alala, Senyor, pagpasok natin, aasa tayo sa ating mga pagkakataon. Maaaring hindi tayo mahuli sa kanila, at dapat tayong maging mabilis sa ating panig. Sa sandaling bumagsak ang tinig, ang dagat sa ibaba ng mga ito ay biglang umugang, at pagkatapos ay ang mga alon ay sumugod ng 12-dosenang talampakan. Pagtingin sa ibaba mula sa itaas, unti-unting nabuo ang isang puyo ng tubig na may diameter na halos 100 metro. Ang tsunami na nabuo sa paligid ng vortex ay nakaapekto sa daan-daang milya ang layo. Ito ay talagang magulong at nakakagulat. Sa pagtingin sa whirlpool na kumakalat mula sa ilalim ng dagat, hindi napigilan ng ilang tao ang paglunok ng kanilang laway at tinanong si Xiong Yutian sa tabi niya, pumasok ba ang pasukan sa Holy Dao Divine Realm mula sa whirlpool na ito? Bilang resulta, sinabi ni Xiong Yutian, tama. Ang whirlpool na ito ay talagang nasa junction ng hilaga at timog ng tiwangwang na dagat. May CI sa ibaba, na siyang pasukan sa Holy Dao Divine Realm. Kailangan nating bumaba kasama ng whirlpool na ito. Ang lupain ay 30,000 milya ang layo mula sa CI. Tanging ang lugar ay makakarating sa seabed. Kung pag-uusapan, dahil ang tatlong nakatatanda ay narito sa unang pagkakataon, mayroon pa ring ilang pag-iingat na babanggitan upang maiwasang maging dehado. Ang malaking whirlpool na ito ay nabuo sa pamamagitan ng kapangyarihang nagmula sa CI sa ilalim ng dagat. Ito ay may napakalakas na mapanirang kapangyarihan.
Ang kapangyarihang ito ay maihahambing sa pinakamakapangyarihang pag-atake ng Diyos sa itaas na batas, kaya ang Holy Dao Divine Realm ay palaging isang lugar kung saan ang mga malalakas na lalaki sa antas ng Heavenly Dao ang maaaring pumunta. Ngunit huwag mag-alala, Senyor, ang kapangyarihan ng mata ng dagat na tumataas mula sa whirlpool ay hindi palaging umiiral. Ito ay ibinubuga pataas sa mga alon. Kapag nataman, kahit tayo ay masasaktan. Bilang karagdagan, mayroon ding paminsan-minsang pagsabog ng tubig dagat, na napakalakas din, ngunit kung ihahambing, ang tubig sa dagat ay hindi isang malaking bagay. Ang pangunahing bagay ay ang mapanirang kapangyarihan na nagmula sa mata ng dagat. Boom! Nagsalita lang si Xiong Yutian nang tumunog ang isang malakas na putok. Biglang lumabas ang isang puting liwanag mula sa puyo ng tubig at dumiretso sa nakapalibot na mga alon, na winasak ang mga alon ng 12 ng talampakan sa isang iglap, at masasabi pa na ang porma sayon ay direktang nawasak. Sa mga mata ni Yang Yiyo, ang puting liwanag na ito ay tila isang hindi nakikitang talam ng hangin, at ito rin ay parang enerhiya ng espada na tinadtad mula sa ilalim ng dagat, na hindi masisira. Napabuntong hininga siya sa kanyang puso. Damn it, I am just a junior god master, isn't asking my body to die. Paano ako mabubuhay sa mababang antas? Nakaramdam ng pait si Yang Yiyo sa kanyang puso, ngunit ang palaso ay nasa tali na at kinailangan ng barilin. Hindi niya masabi kay Xiong Yutian at sa iba pa na ang mababang antas ko ay hindi sapat para sa kapangyarihan ng mata ng dagat. Senyor, limitado ang oras, mabilis tayong bumaba. Ang whirlpool ng CI ay mabubuo lamang sa loob ng kalahating oras. Makalipas ang kalahating oras, mawawala ang whirlpool, at hindi na tayo makapasok. Kailangan nating lumipad sa mata ng seabed sa pinakamabilis na bilis. Ang distansyang 30,000 milya ay tense kahit para sa under the heavenly force na Dao. Sabi ng Shenmue Patriarch. Okay, pagkatapos ay bumaba. Kayong tatlo mula sa Stonewood Dao Palace ang manggaguna, ang dalawa mula sa Desolate Sea ay susunod, at pagkatapos ay kaming tatlo mula sa Demon God Dao Palace ay pupunta sa likuran. Ang mga bagay ay nahuli, at siyang ay makakagat lamang ng bala. Tai, gusto kong sumama kay Kuya yon. Sa oras na ito, hindi niya inaasahan na magsasalita ang babaeng oso na si Xiong Huan. Hindi inaasahan ni Xiong Yutian na hihilingin ng kanyang anak na sumama kay Yang Yiyo, at natigilan sandali, ngunit pagkatapos na isipin iyon, tumanggaw siya at sumang-ayon, okay, mag-ingat. Sa opinyon ni Xiong Yutian, hindi masama na maging malapit ang kanyang anak kay Yang Yiyo. Masasabing binigyan ni Yang Yiyo ng bagong buhay ang kanyang anak. Hindi lang niya inalis ang kanyang napakataba na katawan, ngunit hinayaan din niyang bumalik ang kanyang dugo sa kanyang mga ninuno. Masasabing si Yang Yiyo ang benefactor ng kanyang anak. Hayaan siyang manatili kay Yang Yiyo at makakuha ng proteksyon ni Yang Yiyo, na mabuti. Matapos malaman ni Xiong Yutian na ang bloodline ng kanyang anak na si Xiong Huan ay napabuti, ang lakas nito ay hindi mas mahina kaysa sa kanya, kaya ang isyu sa kaligtasan ay hindi dapat maging malaking bagay. Salamat, tatay, medyo natigilan pa si Xiong Huan sa harap ni Xiong Yutian, at tuwang-tuwa siya. Sa katunayan, hiniling ni Xiong Huan na sumama kay Yang Yiyo dahil siyang ay lihim na nagpadala ng mensahe na hayaan si Xiong Huan na manatili sa kanya. Napakasimple lang ng ideya ni Yang, hayaan siyang protektahan ng Bear Girl. Dahil alam niya ang kapangyarihan ng bloodline ni Xiong Huan, naniniwala siyang mapoprotektahan siya nito. Sa Granny Sand Fox at Medusa, walang magiging problema. Bukod dito, sinasadya niyang manatili sa dulo, para lamang maiwasan ang paggawa ng kalokohan. Tinawag niya itong rear guard, ngunit inisip ng matandang lalaki ng Shenmue at ng iba pa na ito ang katwiran at makatwirang kaayusan ni Yang. Pagkatapos ay dinala ng matandang lalaki ng Shenmue sina Madam Hong Lian at Shi Gandang upang pasukin muna ang Tsunami Vortex, na sinundan ng dalawa mula sa Huanghai, at pagkatapos ay si Xiong Yutian at ang pangalawa at pangatlong pinuno ng palasyo, sina Chan He at Xuan Tian. Boom boom boom. Pagkapasok nila, ang Tsunami Vortex ay gumawa ng mapurol na tunog, halatang tumama sa kapangyarihan ng CI, ngunit lahat sila ay nasa antas ng langit at kayang harapin ito. Sa oras na ito, mayroon lamang 4 na tao sa dagat, siya, si Granny Sand Fox, Medusa at ang babaeng oso. Tumingin si Granny Sand Fox kay Yang Yiyo at pagkatapos ay sa Bear Girl, may gustong sabihin pero tumigil. Tumawa si Yang Yiyo at sinabing, Lola, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Si Xiong Huan ay hindi tagalabas. Nang marinig ang mga salita ni Yang Yiyo, nagliwanag ang mga mata ni Lola Xiao, at maging si Medusa ay tumingin kay Yang Yiyo. Naintindihan naman agad ng dalawa ang nangyayari. Ito ay ang kredito ng banal na tubig ni Yang Yiyo. Malinaw, si Xiong Huan ay sumuko na kay Yang Yiyo. Sa pag-iisip nito, gamaan ang loob ni Lola Xiao at sinabing, ang kapangyarihan ng mata ng dagat ng Panginoon ay pambihira. Ayon sa kanilang sinabi, maaaring hindi makalaban ang katawan ng Panginoon. Tayong tatlo ay bubuo ng Free Talent Formation, at kasama ang Panginoon. Pagdating ng panahon, tayong tatlo ay dapat na makalaban at makadepensa. Sige, guguluhin kita. Ito ang dahilan kung bakit pinanatili niyang si Xiong Huan. This time gusto na lang niyang kumain ng malambot na kanin.
Medyo walang hiyang magkaroon ng drama ng tatlong diyosa na nagpoprotekta sa isang lalaking bida, ngunit ito ang pinakaligtas na paraan. Sino ang gumawa sa kanya na Panginoon ng tatlong tao? May ganitong kondisyon siya, tama ba? Kabanata 2724 na Chenkunpot Cheating. Umasa siyang sa kanyang katayuan bilang master ng tatlong diyosa at dumating upang humingi ng proteksyon kay Lola Xiaoho at sa iba pa. Pinalibutan ng tatlong diyosa siyang sa gitna at bumuo ng Free Talent Formation. Sa pagkakataong ito, tumungo sila sa tsunami vortex sa ibaba. Ang lalim ng 30,000 milya sa ilalim ng dagat ay napakahigpit para kay Yang Yian, ngunit sa pag-aakalang ito ang pinakabanal na kaharian sa tatlong kaharian, siya ay gamaan. Lahat ng bagay dito ay hindi matingnan ng may sentido komon. Pagkapasok ng apat sa puyo ng tubig ay mabilis silang bumaba. Ang bilis ay napakabilis, ngunit hindi na nila makita ang Shenmue Patriarch at Xiong Yutian at iba pa na bumababa sa harapan. May mga alon nga na tumatama sa tsunami vortex paminsan-minsan. Mabuti na lang at hindi masama ang nabuong depensa ni Lola Xiaoho at ng dalawa pa, at madali nila itong nalabanan. Ang tanging alalahanin ay ang kapangyarihan ng mata ng dagat na binanggit ni Xiong Yutian. Ito ay may napakalaking mapangwasak na kapangyarihan, isang kapangyarihan na kahit ang mga Diyos sa itaas na antas ay halos hindi makalaban, ngunit ngayon siya ay hinalinhan. Ang Free Talent Defense Formation na nabuo ng tatlong makalangit na paraan ay sapat na upang harapin ito, ngunit kung magpapatuloy ito ng ganito, ang bilis ay magiging mas mabilis ng kaunti kaysa sa iba. Ngunit walang magagawa tungkol dito. Si Yang Yiyo ay hindi ang daan ng langit. Kung tinamaan man siya ng lakas ng CI, hindi niya magagarantiya na kakayanin niya ito. Gayunpaman, hindi natakot si Yang Yiyo, ngunit nais niyang obserbahan at hanapin ang ilang mga patakaran. Alam niya na ang anumang natural na kababalaghan ay madalas na may mga bakas na sinusundan, na may mga frequency at regularidad. Depende na lang kung mahahanap niya sila. Hiniling niya kay Granny Sand Fox, Medusa at ang Bear Girl na protektahan siya para maobserbahan niya. Ngunit hindi ito isang bagay na mapapansin sa pamamagitan lamang ng pagnanais. Gawin mo lang ang best mo. Hindi mo malalaman ang resulta ng maraming bagay kung hindi mo ito gagawin. Sa mundo, kung gusto mong magkaroon ng resulta, dapat kang kumilos. Gusto lang subukan ni Yang Yiyo. Kung mahahanap niya ang batas ng pagsabog ng kapangyarihan ng mata ng dagat, maaaring makatulong ito para sa susunod na aksyon. Boom! Ang unang kapangyarihan ng CI ay lumitaw ng halos walang babala at tumama sa defensive barrier. Napailing si Yang Yiyo sa pagkabigla, at nagkaroon din ng mga bitik ang harang na ginawa ni Granny Sandfox at ng dalawa pa. Dahil dito, nagbago ang mukha ng nangungunang Sandfox Granny at sinabing, palakihin ang kapangyarihan, magpatuloy sa puwersang ito, at basagin ang hadlang sa pamamagitan ng dalawa pang strike. Gaya ng sinabi niya, ikinaway niya ang kanyang kamay at nagdagdag ng kapangyarihan sa harang. Bagamat hindi nagsalita si Medusa, hindi niya nabitawan ang kadena sa kritikal na sandali at nataman din siya ng kapangyarihan. Para naman sa Bear Girl na si Xiong Huan, kinopya rin niya ang pusa at itinaas ang palad para magliwanag ng dugo sa barrier. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yang Yian na ang kapangyarihan ng hadlang ay tumaas ng 30%. Naisip niya na parang walang problema. Matapos sabihin sa Sandfox Granny, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang maramdaman ang buong tsunami vortex o nagsimulang obserbahan ang pagsiklab ng kapangyarihan ng mata ng dagat. Sana may makuha ako. Sa katunayan, ang kapangyarihan ng mata ng dagat ngayon ay napakalakas. At least alam niya na hindi niya ito mapipigilan kung lalabanan niya ito ng direkta. Ang susi ay ang bilis, napakabilis na ang Sandfox Granny at iba pang malalakas na lalaki ay walang oras para umiwas. Hanggat lumitaw ka, papatayin ka. Grabe ang lugar na ito, naisip ni Yang Yian sa kanyang sarili. Boom! Lumaban ka ng buong lakas. Ang solemn na boses ni Granny Sandfox ay narinig ko sa aking pandinig. Sa oras na ito, mayroong 4 na CI powers, na sunod-sunod na dumating ng walang anumang palatandaan ng mga panuntunan. Sila. Direktang binomba ang harang, na naging sanhi ng marahas na paggalaw ng buong array barrier, at pinahinto pa ang bilis ng pagbaba. Boom! Tapos tumunog ulit. Ang barrier ng 4 na tao ay binomba ng puro CI power. Sa kasong ito, hindi mapakali si Yang Yiyo na maramdaman ang sitwasyon sa puyo ng tubig, pati na rin ang pakiramdam at pagmasdan ng kapangyarihan ng mata ng dagat. Bagamat hindi niya maobserbahan ang mga detalye, nakita niya ang malaking problema. Ibig sabihin, ang isang malaking puno ay umaakit sa hangin. Ang kanilang kasalukuyang sitwasyon ay isang tipikal na kaso ng isang malaking puno na umaakit sa hangin. Dalawang problema ang naisip niya. Ang una ay ang kapangyarihan ng mata ng dagat mula sa malalim na seabed sa ibaba ay maaaring may malay na pag-iral. Ang pangalawa ay nasa tsunami vortex na ito, isang tiyak na magnetic field ang nabuo, na maaari ding sabihin na isang kapaligiran na katulad ng array. Kung mas malaki ang dami ng mga bagay, mas madali itong atakehin, at ang kapangyarihan ay mas madalas at mas malaki pa rin. Naramdaman niya ito ngayon. Palaki ng palaki ang pressure kay Lola Xiaoho at sa dalawa pa. Ang pangunahing punto ay huminto ang bilis ng pagbaba nila. Alam ni Yang Yiyo na hindi posibleng magpatuloy ng ganito.
Ang layo na 30,000 milya ay napakahaba kahit para sa isang malakas na tao sa langit na daw sa kapaligiran ito. Bukod dito, sinabi ni Xiong Yutian na ang pagbuo ng tsunami vortex ay tatagal lamang ng kalahating oras, at ito ay mawawala pagkatapos ng kalahating oras. Hindi lang sila makapasok noon, kundi nasa panganib din sila. Kalimutan mo na, ayokong ma-expose, pero ngayon wala na. Bulong ni Yang Yiu sa kanyang sarili, at pagkatapos ay sinabi kay Lola Xiaoho at sa iba pa, huwag kang lumaban. Si Yang Yiu ang master, at si Lola Xiaoho at ang dalawa pa ay mga katulong. Nang marinig nila ang mga salita ni Yang Yiu, bagamat hindi nila alam kung ano ang kanyang gagawin, natural na kailangan nilang makinig. Sa isang iglap, naramdaman ni Lola Xiaoho at ng dalawa pa na mayroong isang banal na kamalayan na sumasakop sa kanila. Ang banal na kamalayan mula kay Yang Yiu ay natural na hindi tumutol. Mangolekta. Sinabi ni Yang Yiu ang salitang, collect, at silang apat ay sabay na nawala. Ngunit isang maliit na Chenkun pot na parang snuff bottle ang lumitaw sa orihinal na lugar. Ipinakita ni Yang ang kanyang trump card sa harap ni Granny Sandfox at sa dalawa pa. Siya agad na pumasok sa Chenkun pot, at binuksan niya ang cheating mode ng Chenkun pot. Sa ganitong paraan, kailangan lang niyang gamitin ang kanyang isip para kontrolin ang Chenkun pot para pumunta sa ilalim ng dagat. Ang Chenkun pot ay napakaliit at isa ring kayamanan. Atakihin man ito ng lakas ng CI, kakayanin pa rin ito. Bukod dito, nararamdaman niya na pagkatapos nilang makapasok sa Chenkun pot, hindi umaatake ang kapangyarihan ng CI. At ang bilis ay maaaring i-multiply. Sa loob ng Chenkun pot. Diyos ko, nasaan ito? Medyo namangha si Lola Sandfox. This is a world, hindi napigilan ni Xiong Huan na magsalita. Medusa. Hindi nagsalita, ngunit tinitigan ito ng may curious na mga mata. Malakas silang tatlo, kaya natural nilang maramdaman na ang mundong ito ay hindi kasing simple ng ordinaryong kaharian ng Diyos, kundi isang napakataas na antas ng mundo sa kalawakan. Sila. Maunawaan din na si Yang Yiu ang nagdala sa kanila sa mundong ito at direktang umiwas sa pag-atake ng mata ng dagat. Sa sandaling ito, ang isip ni Yang Yiu ay nakatuon sa Chenkun pot, kinokontrol ito upang mabilis na mahulog sa ilalim ng dagat. Nang marinig niya ang tanong ni Granny Sandfox, sinabi niya, ito ang aking banal na mundo. Maghintay kayo rito at ilalabas ko kayo kapag nakarating na kayo sa ilalim ng dagat. Huwag mo akong istorbohin ngayon at gambalain ako. Oo, Diyos. Narinig ni Granny Sandfox ang paliwanag ni Yang Yiu at agad na naintindihan. Nabigla siya sa paraan ng Panginoong ito. I wonder kung ilan pa ang umiiral. Kabanata 2725 Pagmamasid sa bawat demonyong Diyos sa daan. Walang panahon si Yang Yian para pakialaman ang tatlong tao ni Xiao Granny. Sa sandaling ito, ang kanyang isip ay nakadikit sa Chenkun pot, at iniisip niya ang tungkol sa walang katapusang whirlpool na mabilis na lumilipad palayo. Pakiramdam niya ay maaabutan niya si Xiong Yutian at ang iba pa, at mahihigitan pa sila, at malabanan ang pasukan ng banal na Dao ng Dao. Kapag nalaman ng Shenmue Patriarch at ng iba pa na sila ay huling umalis ngunit dumating ng maaga, ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay magiging lubhang kawili-wili, haha. Sa hula niya, pumasok sila sa Chenkun pot at hindi na inatake ng kapangyarihan ng CI. Hindi nagtagal ay mabilis siyang lumipad pababa at nakita ang unang figure. Ang taong ito ang pangatlong master ng palasyo ng Demon God Dao Palace, Chuantian. Boom! Ito ay nangyari na nakita niya ang isang maputlang puting CI power na direktang umaatake sa ikatlong master ng palasyo sa kanyang isipan. Ngunit walang nakakahiyang tagpo gaya ng naisip niya, ngunit nakarinig siya ng mahabang dagandong, ungol. Sa sumunod na sandali, nakita ang pangatlong master ng palasyo ng Demon God Dao Palace, na may gintong liwanag sa buong katawan, ngunit nagpakita siya sa isang kalahating hayop. Ang mabalahibong mukha at kulog na bibig ng Diyos, na natatakpan ng magaan na gininto ang buhok, lumitaw ang isang buntot sa likod ng puwit. Sa pagharap sa atake ng CI, sumipol ito at lumaban at nilusaw ang kapangyarihan ng CI. Pagkatapos ay nagpatuloy ito sa pagbaba. Ang kapangyarihan ng mata ng dagat ay hindi nagdulot ng anumang pinsala sa ikatlong palasyo ng demonyong Diyos, ngunit hinaranggan lamang ang kanyang bilis ng pagbaba. Sa wakas ay naunawaan ni Yang Yiu kung bakit pinangalan ng Chuantian ang pangatlong pinuno ng palasyo ng Diyos ng demonyo. Unggoy pala ang katawan niya, Chuantian Monkey. Hindi katakataka na ang mga nakangiting mata ay matalino na parang nakakapagsalita. Kakaiba kung hindi matalino ang unggoy. Pero hindi ko alam kung anong klaseng unggoy yun. Siyempre, hindi ito mahalaga. Ang mahalaga ay nakilala niya sa wakas ang katawan ng pangatlong master ng palasyo na si Chuantian Monkey, na isang ani. Bagamat hinaranggan ng Chuantian Monkey ang kapangyarihan ng CI, hindi ito ganoon kadali, dahil ang kapangyarihan ng CI ay lalabas paminsan-minsan. Nang lumitaw ang pangalawang kapangyarihan ng mata ng dagat, direktang kinokontrol ni Yang Yiu ang palayok ng Chenkun upang lampasan ang Chuantian Monkey. Medyo maingat din siya, hindi matuklasan ang Chenkun pot. Sa kabutihang palad, ang buong tsunami vortex ay 100 metro ang lapad, at ang Chenkun pot na kanyang kinokontrol sa sandaling ito ay kasing liit ng isang snuff bottle, na maaaring baliwalain.
Bilang karagdagan, ang Sky Monkey ay kailangang harapin ang epekto ng kapangyarihan ng CI at walang oras upang bigyang pansin ang nakapaligid na sitwasyon. Walang sino man ang mag-aakalang sa ganoong kalupit na kapaligiran, kontrolado pa rin niya ang Chen Kunpot. Hindi nagtagal ay nalampasan ni Yang Yian ang Sky Monkey at nakita ang Second Palace Master Chanhei ilang libong metro ang layo. Sa oras na ito, ang Chanhei ay direktang nagbago sa orihinal nitong anyo, ngunit ito ay isang pulang na koronahan na Chanhei, napakalaki, na may haba ng pakpak na 8 o 9 na metro. Ang mahabang matulis na tuka at matutulis na kuko ay mukhang puno ng lakas ng pag-atake, ngunit ito ay kalmado din sa ilalim ng kapangyarihan ng CI. Ang kapangyarihan ng CI ay maaari lamang bahagyang hadlangan ang bilis ng Chanhei, at hindi ito nagdulot ng anumang banta sa kanya. Nilampasan ni Yang Yian ang Chanhei at nagpatuloy pababa, at nakita si Xiong Yutian. Kung ikukumpara sa Second Palace Master at sa Third Palace Master ng Demon God Dao Palace, si Xiong Yutian ay karapat-dapat na maging Great Palace Master. Ang kanyang pisikal na katawan ay napakalakas, at maaari niyang dalhin ito ng direkta sa anyo ng tao nang hindi binabago ang kanyang katawan. Gusto niyang pagmasdan ito saglit, ngunit pagkatapos ng lahat, ang banal na pag-iisip ang kumokontrol sa Chen Kunpot, at ang kanyang banal na pag-iisip ay kumonsumo ng maraming, kaya nalampasan niya ito at mabilis na lumipad palayo. Sa panahong ito, nakita niya ang dalawang Heavenly Dao Quasi-Saints sa hilaga at timog ng tiwangwang na dagat, at nalampasan niya ang tatlong master ng palasyo ng tatlong Shimu Dao Palaces, kasama ang Shenmu Patriarch. Ang higit na humanga sa kanya ay si Shigandang, ang pangalawang master ng palasyo ng Shimu Dao Palace. Mabuting tao, ang taong ito ay karapat-dapat na maging isang halimaw na bato. Napakalakas ng kanyang depensa kaya sumugod siya sa epekto ng lakas ng CI at sumigaw na nakakatuwa. Ang malakas na depensa ay napakalakas na halos hindi normal sa opinyon ni Yang Yian. Hindi siya nagtagal at direktang dumaan sa lahat, iniisip ang tungkol sa 30,000 milya sa ilalim ng dagat. Sa katunayan, kalahating oras lang ang inabot niya para labanan ang seabed. Salamat sa Chen Kunpot, isang kayamanan na nagsisilbing anteng-anteng, narating niya ang ilalim ng dagat nang walang nakapansin. Siyempre, ang kanyang banal na pagkonsumo ng isip ay nakakatakot, halos ubusin ang 70% ng kanyang banal na pag-iisip, na nagpapahina sa kanya. Ang tila walang katapusang tsunami vortex ay naging black hole na may diameter lamang na kalahating metro nang makarating sa dulo. Ang isipan ni Yang Yian ay natakot kung saan man ito umabot. Pabilis ng pabilis ang umiikot na tsunami vortex, na sinasabayan ng tunog ng totoong malakas na hangin. Dito nagmula ang kapangyarihan ng CI. Alam ni Yang Yian na hindi kanya matatakasan, kaya nagngangalit siya at kinokontrol ang Chen Kunpot upang lumipad palayo. Boom! Masyadong maliit ang espasyo. Sa sandaling ito, kahit na maliit ang palayok ng Chen Kun, hindi maiiwasang maapektuhan ito. Nang sumugod ito, hinampos nito ng malakas ang kaldero ng Chen Kun. Sa pagkakataong ito, ang katawan ni Yang Yian ay nasa espasyo ng Chen Kunpot. Hindi niya maiwasang mapaungol, ngunit nasaktan siya sa epekto ng kapangyarihan ng mata ng dagat at tumalsik ang isang subo ng dugo. Kasabay nito, ang kanyang isip ay naapektuhan din pabalik sa kanyang katawan. Ngunit alam niya na ang palayok ng Chen Kun ay matagumpay na sumugod sa ilalim ng puyaw ng tubig. Diyos! Yanzi! Guro! Isang nag-aalalang boses ang tumunog sa Chen Kunpot. Binuksan ni Yang Yian ang kanyang mga mata at nakitang nasa tabi niya si Yu Linglong at ang tatlong tao ni Xiahou Granny. Bago iyon, pinahigpitan niya sina Yu Linglong, Huang Shulang, Teng Shi, at ang santo ng Xiahou ang Chen Kunpot. Nalaman nilang may pumasok sa Chen Kunpot, kaya pumunta sila para sumama kay Lola Xiahou, ngunit hindi nila ginulo si Yang Yiu. Sa sandaling ito, nagising si Yang Yiu na may pagsusuka ng dugo, at nag-aalala ang lahat. Ang hitsura at mood ng pag-aalala para sa bawat tao ay iba-iba. Halimbawa, sina Granny San Fox at Huang Shulang Tengshi ay mga subordinate na nagmamalasakit sa kanilang mga amo, habang sina Yu Linglong at Saint San Fox ay nagmamalasakit sa kanila ng may paghanga. Eto na. Sa araw na hinanap niyang si Yu Linglong, pumasok ang walang ingat na Saint San Fox at nahuli silang may ginagawa, at bilang resulta. Si Saint San Fox ay ibinaba ni Yang. Ngayon ang kanyang katayuan at pagkakakilanlan ay eksaktong kapareho ng kay Yu Linglong. Ito ang pinakatutuwang makita ni Granny San Fox, ang matandang Sorrow. Ayos lang ako, tumalsik lang ako ng dugo, pero sulit naman. Nakarating na tayo sa ilalim ng dagat, at kailangan na nating lumabas mamaya, pero kailangan pa ring maghintay ni Linglong at ng santo. Pagkatapos nating makapasok sa Holy Dao Divine Realm, magkakaroon ng angkop na pagkakataon para makalabas kayo. Habang nagsasalita, sumulyap si Yang Yiu kay Yu Linglong at sa Saint of San Fox. Ang eksenang ito ay nagbigay ng ngiti sa mukha ni Granny San Fox. Naalala niya ang araw na iyon sa Divine Tower ng Demon God Palace. Sa katunayan, sinadya niyang hilingin sa Saint of San Fox na hanapin si Yu Linglong upang makalikha ng pagkakataon para sa Saint of San Fox at maging malapit na nakatali sa Panginoon ng Langit, Yang Yiu. Napatunayan ng mga katotohanan na tama siya. Well, hindi kami nagmamadali, ikaw. Dapat kang mag-ingat ng biyenan mo.
Ang Sun Fox Saint, na katatapos lang maging asawa, ay sobrang attached kay Yang Yio, ngunit alam din niya na hindi niya ito masusundan sa oras na ito. Siya ay nag-aatubili sa kanyang mga mata. Iniisip ang eksena noong araw na iyon, ang kanyang mukha ay namula, ngunit ang kanyang puso ay puno ng mga inaasahan para sa susunod na pagkakataon. Sa pagkakataong ito, tinuruan siya ni Yu Linglong at sinabihan siya ng maraming gawa ng sangkatauhan upang maipasa sa linya ng pamilya. Pagkatapos mag-chat ng ilang salita, kinuha ni Yang Yio ang lola ng Sun Fox, Medusa at Xionghuan mula sa Chen Kun Pot. Ang Chen Kun Pot ay hindi maaaring ma-expose sa labas ng masyadong mahaba. Sino ang nakakaalam kung ano ang sitwasyon sa seabed ngayon? Huwag maglakas loob na mag-antala, at huwag hayaang may mangyari. Sa susunod na sandali, lumitaw ang 4 na tao sa labas, at ang Chen Kun Pot ay bumalik sa katawan. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Yang Yio, ngunit nang tingnan niya ang nakapalibot na kapaligiran, ito ay medyo lampas sa imahinasyon. Ibang-iba ito sa inaakala niyang sitwasyon sa seabed. Kabanata 2726, ang nakatatanda ay talagang master ng Taoismo. Sa kanilang imahinasyon, ang lugar kung saan nararating ang mata ng dagat ay ang seabed, ngunit ngayon ay walang kahit isang patak ng tubig dagat. Sa halip, ito ay isang malaking espasyo, tulad ng isang kuweba sa kalangitan. Pero parang kristal. Sa kanilang realidad, mayroong isang kristal na monumento, tulad ng isang salamin na nagpapalabas ng makulay na banal na liwanag. Ang isang mas malapit na pagtingin sa hitsura ay medyo tulad ng isang mata na nakatayo. Sinabi ng matandang ninuno na sina Shenmo at Xiong Yutian na ang pasukan sa Holy Dao Divine Realm ay nasa mata ng dagat. Ngayon ay tila ang kristal na monumento na tila isang mata sa kanilang harapan ay ang mata ng dagat. Ang kaibahan ay ang mid-air sa likod ng mga ito, kung saan ang mahiwagang tubig sa dagat ay nasuspine, na bumubuo ng isang puyo ng dagat, ngunit ito ay naharang ng isang hindi nakikitang puwersa, at hindi isang patak ng tubig sa dagat ang bumabagsak. At ang lugar na ito ay parang kalahati ng sukat ng basketball court, isang crystal cave. Kinakalkala ni Yang Yian na wala pang kalahating oras. Magtatagal bago bumaba ang mga ninuno ni Shenmo, kaya sinabi niya kay Lola Xiaoho, magpapahinga ako. Protektahan mo ang batas at hintayin na bumaba ang mga ninuno ni Shenmo. Nang marinig ang sinabi ni Yang Yian, nagulat si Lola Xiaoho at nagsabi, Panginoon, sinasabi mo ba na si Xiong Yutian at ang iba pa ay hindi pa bumababa mula sa itaas? Hindi nakapagtataka na nagulat si Lola Xiaoho. Ang oras sa Chen Kun Pot ni Yang Yian ay 1,000 beses kaysa sa labas ng mundo. Si Lola Xiaoho at ang iba ay nasa Chen Kun Pot sa loob ng 3 taon. Inakala nilang lahat na si Yang Yian ay sumuko na sa pagpasok sa Holy Dao Divine Realm. Kung tutuusin, hindi tumugma ang oras. Pero hindi nila inaasahan na sasabihin ni Yang Yian na hindi pa dumarating ang mga ninuno ni Shenmo. Kinailangan itong sorpresahin si Lola Xiaoho. Maging sina Medusa at Xionghuan, ang babaeng oso, ay tumingin kay Yang Yian. Nagmuni-muni rin si Yang Yian at nagsabi, ang oras sa aking banal na kaharian ay 1,000 beses na naiiba sa labas, kaya ang oras sa tunay na labas ng mundo ay wala pang kalahating oras. Okay, hintayin mo ako at protektahan. Pagkatapos sabihin iyon, diretsyong ipinikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata, umupo nang naka-cross-legged at nagsimulang gumaling. Ang kanyang banal na pag-iisip ay natupok ng husto. Para naman kay Granny Sun Fox at sa dalawa pa, nabigla sila ni Yang. Anong uri ng banal na mundo ang 1,000 beses na mas malaki? Ito ay hindi maisip. Nakarating sila sa Eye of the Sea nang walang anumang pinsala, at hindi umabot ng kalahating oras. Sila ang huling umalis nang sila ay bumaba, ngunit sila ang unang kumaway pagdating. Gusto ko talagang itanong kung paano ito ginawa ng batang misteryosong Diyos na ito. Kahit na sa tulong ng mahiwagang Space Divine Realm, hindi magiging madali ang bumaba mula sa tsunami vortex na 30,000 milya ang layo. Pero sa totoo lang, wala pang kalahating oras ang ginawa niya. Hindi ito magsasalita ni Granny Sun Fox. Kusang sinunod niya si Yang Yio, at ito ang propesya ng mga ninuno ng Sun Fox. Hinintay niyang lumitaw si Yang Yio, ang Destiny Man, at walang kondisyong kinilala si Yang Yio bilang kanyang Panginoon. Walang hadlang sa puso niya. Ano naman? Xiongnu Xionghuan. Kahit na siya ay medyo ignorante, siya ay mas nakatuon kay Yang Yio. Si Yang Yio ang nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Kahit na walang mga hadlang ng tubig ng buhay, susundan niya si Yang Yio. Si Medusa, na palaging pilit na pinasuko, ay may puwang kay Yang Yio sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, siya ang mataas na ranggo na hari ng ahas ng angka ng Cobra at isang malakas na tao na nakauunawa sa mga misteryo ng mga tuntunin ng langit. Siya ay may ilang dignidad, ngunit pagkatapos na mapasuko ni Yang Yio at ng Sun Fox na biyanan, ang kanyang buhay ay nasa mga kamay ni Yang Yio. Hindi siya ng ahas na magsalita, at sa kaibuturan ng kanyang puso ay minamaliit niya si Yang Yio, isang maliit na Diyos na Master Monghe, ngunit sa sandaling ito ay sa wakas ay tiningnan ni Medusa si Yang Yio mula sa ibang pananaw. Habang tumatagal ay nakipag-ugnayan siya kay Yang Yio, nalaman niyang ang munting master na ito ay nagiging mas misteryoso, at hindi niya ito makita. Tama ba talaga ang pagsunod sa kanya? Naisip ni Medusa sa kanyang puso.
Bumaba man mula sa tsunami vortex at pagdating sa CI na ito, kinailangang aminin ni Medusa na kahit siya ay hindi niya kayang gawin ito ng malinis. Matapos tingnan si Yang Yio na may masalimuot na tingin, tumingin si Medusa sa puyo ng tubig sa hindi kalayuan, naghihintay na bumaba ang unang malaking demonyong Diyos upang kumpirmahin ang katotohanan ng sinabi ni Yang Yio, na may mga inaasahan sa kanyang puso. Ang kanyang mga mapupulang mata na may lilang kulay ay kumikislap sa sandaling ito. Boom! Isang dagandong ang umalangaw sa itaas ng kuweba. Ang unang figure ay nagmamadaling lumabas sa puyo ng tubig, at ang Shenmue Patriarch ang nasa dating kaayusan. Matapos sumugod ang Shenmue Patriarch mula sa puyo ng tubig, nakita niya ang taong nasa ibaba sa unang pagkakataon, ngunit siya ay natigilan. Ginawa. Sa tingin niya malabo ang mata niya. Pagkurap at pagtingin muli, totoo ngang walang pagbabago. Talagang may tao sa ibaba, at ito ay isang tao na hindi dapat naririto sa sandaling ito. Naka-crossleg si Yang Yio, halatang nagmumuni-muni at naglilinang, habang pinalibutan siya ni Medusa, Granny San Fox, at Xionghuan at mukhang mga tagapag-alaga. Paano ito posible? Hindi ba sila ang huling alon ng mga tao? Paano sila nakarating ng maaga? At sila pa ang nauuna sa kanya, ang unang tao. Ang Shenmue Patriarch ay talagang nabigla at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Matapos matamba, si Lola San Fox ang nakangiting nagsabi, ang bilis talaga ni Kuya Shenmue. Ikaw. Kailan ka dumating? Pagkaraan ng ilang sandali na mautal, sa wakas ay kinumpirma ni Patriarch Shenmue na hindi ito isang ilusyon, totoo si Yang Yio at ang iba pa, dumating sila dito ng maaga, at tila matagal na silang nandoon. Anong klaseng pakulo ito? Nagulat muna si Shenmue Patriarch. Para naman kay Granny San Fox, medyo proud siya sa ngayon. Ngumiti siya at mahinahong sinabi, halos kalahating oras na kaming naghihintay sa iyo. Siyempre, medyo exaggerated ito, pero sa totoo lang, matagal na tayong naghihintay, kaya wala. Bakit ka bumaba? Hindi napigilan ni Shenmue Patriarch na mabigla. Lola, medyo proud si San Fox sa sandaling ito. Nakatingin sa nagtataka at hindi makapaniwalang Lola Shenmue, tumingin siya kay Yang Yio na nagmumuni-muni pa rin at nagpapagaling sa sobrang init at paghangang tingin at sinabi, syempre, ginamit ng aking Panginoon ang kanyang dakilang mahiwagang kapangyarihan para dumating. Sa isang pangungusap lamang na ito, ang katayuan ni Yang ay muling tumaas ng walang hanggan. Boom! Habang nagsasalita siya, tumunog ang pangalawang dagandong. Talagang si Shigandang, ang pangalawang master ng palasyo ng Shimudao Palace, ang nagmamadaling lumabas ng whirlpool. Pagkatapos noon, sunod-sunod na lumitaw ang iba pang mga tao. Lahat. Napuno ng hindi kapani-paniwalang pagkabigla na si Yang Yio at ang iba pa ay dumating ng maaga, ngunit ang mga katotohanan ay nasa harap nila at kailangan nilang paniwalaan ito. Pagkatapos ng nangyari, lahat ay kumbinsido, at hinangaan lamang nila si Yang Yio at lalo pang ang natakot sa kanya. Wala sa kanila ang nakakita ni Yang Yio at ng kanyang mga tauhan na dumaan sa kanila, at wala silang nakita ni isang figure, ngunit nakarating pa rin sila sa CI ng maaga. Siya ay talagang isang senior expert. Sa pagkakataong ito, talagang naniniwala ang Shenmue Patriarch na si Yang Yio ay isang makapangyarihang eksperto. Nandito ba silang lahat? Umubo si Yang at nagising mula sa pagmumuni-muni upang magsalita. Sa katunayan, nagising siya nang lumitaw ang Shenmue Patriarch, ngunit gusto lang niyang magpanggap na isang master at makinig sa kanilang mga tandang. Pinatunayan ng mga katotohanan na ang epekto ay napakaganda. Senior. Talagang master ng Taoism si Senior. Sa Senior na nandito ngayon, hindi na natin kailangang magdusa sa harap ng God and Demon Palace. Umalangaw-ngaw ang mga papuri, na lubos na nasiyahan sa kawalang kabuluhan ni Yang. Ngunit pagkatapos matugunan ang kanyang pagnanais na maging isang malakas na tao sa harap ng lahat, sa wakas ay sinabi niya, okay, ngayong narito na ang lahat, pumasok tayo sa Holy Dao Divine Realm. Siya nga pala, pumasok tayo mula sa kristal na tableta, tama? Oo, nakatatanda, ang kristal na tableta na ito ay ang mata ng dagat sa junction ng Hilaga at timog ng Tiwangwang na dagat. Pagkapasok mo, papasok ka sa ibang oras at espasyo, iyon ay, ang banal na kaharian ng Dao. Mabilis na sumagot ang Shenmue Patriarch. Wala na siyang pagdududa ngayon tungkol kay Yang Yio at naniniwala na si Yang Yio ang pinakamakapangyarihang tao na nakatago. Kabanata 2727, ang bagong Saint Dojo. Tumingin si Yang Yio sa crystal tablet at hindi sinasadyang nagtanong, may panganib ba? Kapag naisip niya ito, ang Tsunami Whirlpool ay may kapangyarihan ng CI, kaya ang crystal tablet na ito ay ang CI, na natural na mas mapanganib. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang Shenmue Patriarch ay sumagot, huwag kang mag-alala, nakatatanda, walang panganib pagkatapos maabot ang mata ng dagat. Mula ngayon, ang tunay na panganib ay nasa loob ng Holy Dao Divine Realm. Ang pagpasok sa mata ng dagat ay katumbas ng paghakbang sa ibang oras at espasyo. Wala na tayo sa lugar na ito, wala nang panganib. Mabuti naman, nakahinga si Yang Yio. At least simula ngayon, wala nang dapat ikabahala. Pumasok na tayo, baka matagal nang nandoon ang mga tao mula sa God at Demon Palace. Ang ilang mga guho sa Holy Dao Divine Realm ay limitado sa oras.
Kung huli na ang lahat, mapapanood lang natin ang mga puwersang pinamumunuan ng God at Demon Palace na sinasamantala. Ang Shenmue Patriarch ay nagsalita ng may paggalang sa sandaling ito. Sige, pumasok ka na. Natagpuan ni Yang Yiyu na medyo nakakatawa ang ekspresyon ng Shenmue Patriarch. Siyempre, hindi siya naglakas loob na ipakita iyon sa kanyang mukha. Sa kabaligtaran, siya ay mas maingat sa kanyang puso. Kung tutuusin, isa siyang pekeng malakas na tao. Ang peke ay hindi kailanman magiging totoo. Laging lalabas ang katotohanan. Natural, hindi nang ahas siyang na ipakita ang kanyang pagmamataas sa harap ng mga totoong malalakas na lalaki ng Heavenly Dao. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kayang itago ang pekeng malakas na lalaki na ito. Ang tanging magagawa niya ay ang subukan ng kanyang makakaya na pagkalmayan ang kanyang sarili at huwag ipagmalaki at kampante. Bilang karagdagan, dapat siyang maghanap ng mga paraan upang mapabuti ang kanyang lakas at gawing isang tunay na malakas na tao ang pekeng malakas na tao. Ito ang paraan ng hari. Pagkatapos ay ang matandang lalaki ng banal na puno ang nanguna sa pagpasok sa mata ng dagat ng kristal na tableta. Tulad ng inaasahan, walang problema. Si Yang Yiyu ang huling pumasok. Sa isang iglap, ito ay parang pagpasok sa isang makulay na space-time tunnel, at ang mga makukulay na divine lights ay mabilis na nawala sa kanyang tagiliran. Naramdaman ni Yang Yiyu na hindi siya gumagalaw, ngunit sa katunayan, alam niya na ito ay ang kapangyarihan ng oras at espasyo na tumatakbo, at ang kanyang katawan ay umuusad ng mabilis. Ang kakaiba sa dati ay ang figure ng lahat ay makikita sa space-time tunnel na ito. Hindi naman kalayuan ang distansya sa pagitan nila, at tila payapa silang lahat. Ang space-time tunnel na ito ay makulay, na walang katapusan, at walang nakakaalam kung gaano katagal bago makalabas. Sa pagsasalita nito, may kakaibang pakiramdam na sa space-time tunnel na ito, walang pakiramdam ng pagkakaroon ng oras, at ang estado ng pag-iisip ay napakakalma. Ito, parang mahabang panahon na ang lumipas, at parang umidlip. Biglang naramdaman ni Yang Yiyu na ang banal na liwanag sa paligid niya ay nawala. Sa susunod na sandali, nalaman niyang lahat ay lumitaw sa isang plataporma. Parang sinuspinde sa kawalan. Ang plataporma ng Void Star Sea ay karaniwan. Hindi ito kalakihan, isang plataporma lamang na halos 1 kilometro ang radius. Ang material ay mukhang jade ngunit hindi bato. Sa halip, binibigyan nito ang mga tao ng pakiramdam ng tanso, ngunit alam ni Yang Yiyu na hindi ito tanso. Ito ay natatakpan ng mga inscription sa buong plataporma, at ito ay kumikislap ng banal na liwanag. Walang alinlangan na ang platform sa ilalim ng mga paa ay ang transmission platform, ang portal para makapasok sila mula sa labas ng mundo at ang portal para umalis sila. Gayunpaman, ang mga ito ay hindi mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay ang paningin, na isang mahusay na nakakagulat na kapaligiran. Bakit mo sinasabi na ang platform na ito ay isang platform na sinuspinde sa Void Star Sea? Dahil ganito talaga ang paligid. Sa mga mata ni Yang Yiyu, talagang nakikita niya ang mga planeta na nakabitin sa dikalayuan, at ang lugar kung nasaan sila ay isang mabituing kalangitan na medyo madilim. Ngunit ang pangunawa ni Yang Yiyu ay nagsasabi sa kanya na itong mabituing dagat na nakita niya ay hindi pareho. Hindi niya maiwasang magtanong sa matandang ninuno ni Shenmue sa tabi niya, Master Shenmue, ito ba ang Holy Dao Divine Realm na sinasabi mo? Oo, Senyor, medyo parang Starry World sa lower realm, right? Tanong ni Shenmue Patriarch. Oo, ito ay mukhang ang mas mababang mundo ng dagat ng mga bituin, ngunit ang aking pangunawa ay nagsasabi sa akin na ito ay hindi ang tunay na dagat ng mga bituin. Umalangaw-ngaw si Yang Yiyan. Sinabi ni Shenmue Patriarch, tunay na hindi ito ang tunay na dagat ng mga bituin, ngunit hindi ito isang ilusyon. Ang mga planeta na nakikita natin ngayon ay totoo, ngunit hindi sila mga bituin na may buhay na nilalang. Sabi-sabi na ang mga planetang iyon ay ang daigdig ng mga templong Daoist bago pa naging mga santo ang mga sinaunang santo sa panahon ng paglikha ng mundo. Ang pag-atake sa 3,000 banal na bituin, mayroong mga relikya ng banal na daan, tulad ng mga kayamanan ng mga santo, o mahiwagang kasanayan, elixir, banal na kayamanan, at iba pa. At maaaring may isang karakter na naiwan ng mga santo. Hanggat maaari silang matagpuan, ito ay magiging isang malaking kapalaran, at maaaring makatulong sa atin na makalusot sa antas ng paglilinang at muling makapasok ang magnanakaw. Ngunit hindi ito ganoon kadali. Kadalasan ang ilang mga banal na bituin ay binabantayan ng kapangyarihan ng mga santo, at hindi sila makakapasok. Maaari itong ituring bilang isang banal na bituin ng walang kapangyarihan ng mga santo. Pagkapasok, may mga lugar na hindi masisira. Mayroong ilang mga banal na bagay. Banal na mga bagay. Ano ang mga ito? Pinutol ni Yang Yiyan ang ninuno ni Shenmue. Sa oras na ito, pumalit si Xiong Yutian at sinabing, ang mga banal na bagay ay ilang sibilisadong nilalang na nahawahan ng mahusay na paraan ng mga santo. Maaaring sila ay isang maliit na insekto, isang bulaklak, isang damo, at iba pa. Gayunpaman, hindi sila madaling uminit. Balitang-balita na ang mga banal na nilalang na naririto ay halos mga demonyong puso at mga bagay na na pinutol ng mga sinaunang santo pagkatapos nilang makamit ang banal na daan. Sa paglipas ng panahon, isinama sila sa Holy Star at nahawahan ng buong Holy Star.
Sa makatuwid, may mga sibilisadong nilalang sa banal na bituin, karamihan sa mga ito ay sinasalakay ng mga demonyong puso at mga bagay na yin. Sila ay napakasama at makapangyarihan. Siyempre, ang lugar na ito ay sinasabing pinigilan ng mga santo. Wala ito sa tatlong kaharian at hindi maaaring malantad sa universal na pag-iilaw ng langit na Dao. Sa makatuwid, mahirap para sa mga banal na nilalang na ipanganak. Kahit na mayroon sila, sila ay kakaunti. Maraming beses, ang mga panganib ay kadalasan ang kapaligiran sa Holy Star at ang mga porma sayon ng Dao Field ng mga santo. Mayroon ding mga Diyos ng mga demonyo at halimaw, tulad ng mga Diyos na pinamumunuan ng Diyos at Demon Dao Palace. Sila ay madalas na mas kakilakilabot kaysa sa masasamang banal na espiritu na umiiral sa banal na bituin. Napakaraming 3,000 banal na bituin. Labis na nagulat si Yang Yian. Totoo naman, pero wala talagang nakakaintindi. Tutal, napakadelikado dito. Sabi ni Xiong Yutian. Oo, sa katunayan, ang mga puwersa na pinamumunuan ng ating tatlong pangunahing dawas na palasyo ay naggalugad lamang ng kalahati ng lupain sa loob ng hindi mabilang na mga taon. Ang kalahati pa ng mundong ito ng banal na Dao ng Dao ay hindi nahawakan ng sinuman, o marahil mayroon, marahil kahit na mas maaga. Anyway, may 3 lugar kung saan matatagpuan ang dojo ng mga santo sa mga lugar na aming na-explore. Ang isa sa kanila ay wala, at ang pangalawang santo dojo ay binigyan ng isang magandang pagkakataon ng mga tao ng Diyos at Demon Dao Palace noong nakaraang pagkakataon. Ang huli ay ang hindi pa napuntahan ni isa sa atin, at ito rin ang target ng panahong ito. Ito ay isang bagong Saint Dojo na natuklasan ng lahat noong nakaraan. Para sa amin, ito ay puno ng mga pagkakataon. Ang isang ganap na binuo Saint Dojo ay nangangahulugan na walang sinuman ang nakatapak dito, at magkakaroon ng mataas na posibilidad na mayroong mga santo at mga banal na bagay. Sa pagkakataong ito ay ang matandang ninuno ni Shenmo ang nagsalita, at ang kanyang mga mata ay nagniningning at puno ng pagsinta. Senyor, kailangan nating pumunta ng mabilis, kung hindi ay mauunang makarating doon ang mga tao ng God at Demon Dao Palace. Sabi ni Xiong Yutian. Bago makapagsalita si Yang Yio, ang matandang Shenmo ay sumangot ng malamig at sinabing, ang isang bagong Sage Dojo ay dapat protektahan ng banal na kapangyarihan. Hindi madali para sa kanila na makapasok. Mayroon kaming senior Yang dito, kaya hindi kami natatakot na sila ay pumasok muna. Sino ang nakakaalam kung ano ang nasa loob? Ang pagpasok ng maaga ay hindi nangangahulugang aasa ka sa lahat ng oras, ang mga bagay ay nakasalalay sa Diyos. Nasaan ang bagong Sages Dojo na binanggit mo? Paano tayo pupunta doon? Tanong ni Yang Yio sa matandang sina Shenmo at Xiong Yutian. Kabanata 2728, isang grupo ng mga tao ang nakulong sa loob ng 3,000 taon. Naisip ni Yang Yian na ang tinatawag na pangatlong bagong Santo Dojo ay nasa isa sa mga banal na bituin, at tama ang hula niya, ngunit ang paraan upang makarating sa banal na bituin ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Narinig na lamang niya ang sinabi ng matandang ninuno ni Shenmo, ito ay nasa isa sa mga banal na bituin. Kung paano makarating doon, kailangan nating gamitin ang gabay na ibon. Ang mga banal na bituin na ito ay hindi naayos at tumatakbo anumang oras at kahit saan, kaya't mahahanap lamang natin sila sa tulong ng gabay na ibon. Ngunit makatitiyak ka, Senyor, dinala namin ang gabay na ibon sa huling pagkakataon at iniwan ang hininga nito sa banal na bituing iyon. Mahahanap natin ito. Ngayon kailangan nating sundin ang gabay na ibon upang makatawid sa kawalan. Ang matandang ninuno ni Shenmo ay nagwagayway ng kanyang kamay habang nagsasalita, at isang gatas na puting ibon ang lumitaw sa isang kislap ng banal na liwanag. Ito ay halos kapareho ng isang maya, ngunit mayroong isang independenteng balahibo sa ulo nito na mukhang isang signal antena. Tumili. Ang ibon ay tumili at umikot sa paligid ng matandang ninuno ni Shenmo. Go, lead the way ahead, kinausap ng matandang ninuno ni Shenmo ang guide bird. Sa sumunod na sandali, lumipad at lumipad pasulong ang malagatas na puting gabay na ibon. Senyor, let's go. Susundan ka namin, senyales ng matandang ninuno ni Shenmo. Okay. Pagkatapos, ang lahat ay lumipad at lumipad, na sinusundan ng gabay na ibon. Isang grupo ng 12 tao ang lumipad palabas ng malaking plataporma sa isang iglap at pumasok sa medyo madilim na mabituing kalangitan. Ang 2 pangunahing Dao Palaces, ang 2 santo ng Wild Sea, kasama siya, ay bumuo ng isang pangkat ng 4 na pangunahing puwersa. Ang Shimu Dao Palace ay pinangunahan ng matandang ninuno ni Shenmo, Shi Gandang, at Madam Honglian, na bumubuo ng isang grupo. Ang Yaoshen Dao Palace ay mayroong Xiong Yutian, Shan He, Xuantian Monkey, at Xiong Huan, na itinuturing na isang grupo ng 4 na tao na may bentahe sa bilang. Ang pangalawa ay ang 2 Quasi-Santo ng Wild Sea, ang Black Turtle Heavenly Dao Quasi-Sant ng South Sea at ang Beyo Heavenly Dao Quasi-Sant ng North Sea. Bagamat kakaunti ang bilang ng dalawang ito, pareho silang makapangyarihang master ng mga patakaran at misteryo ng unang antas ng Heavenly Dao Realm. Kahit na sila ay nahahati sa hilaga at timog, sila ay ganap na iisa dito. Sa wakas, naroon ang 2 Heavenly Dao Masters, si Lola Shaho at Medusa, na dinala niya. Sa katunayan, silang tatlo ang pinakamahina,
ngunit sila ay itinuturing na pinakamalakas sa lahat dahil siya ay isang senior master. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na si Xiong Huan, ang babaeng oso, ay talagang kanyang lalaki. Sa kritikal na sandali, tiyak na tatayo siya sa kanyang tabi. Ang nasabing grupo ng 12 tao, kasama niya bilang senior, bilang core, ay pumunta sa isang bagong tuklas na Sage Dojo sa Holy Dao Domain. Ito ay magiging lubhang kawili-wili. Siyempre, for the time being, alam niyang Yian na walang problema sa team nila. Ito ay magkatugma sa sandaling ito, ngunit hindi ito nangangahulugan na ito ay magiging pareho pagkatapos na pumasok sa Sage Dojo. Bakit? Dahil alam niyang Yian na walang bakal na plato sa harap ng mga interes, at ganoon din pagdating sa buhay at kamatayan. May isa pang problema na kailangan niyang isaalang-alang, at iyon ay ang problema ng God and Demon Palace. Noon pa lang siya ay nasa Demon God Palace, nakipag-away na siya sa God at Demon Palace. Sinampal at pinatay ng kanyang subordinate na si Medusa si Ling Chanzi, ang anak ng kaliwang master ng palasyo ng God and Demon Palace. Nadama niyang Yian na ang puot na ito ay hindi malulutas. Kaya kailangan niyang isaalang-alang ang God and Demon Palace. Ayon kina Xiong Yutian at Shenmue Patriarch, ang palasyo ng mga Diyos at demonyo ay isang makapangyarihang puwersa. Ang Grand Palace Master ng Palace of Gods and Demons ay isang makapangyarihang tao sa ikatlong antas ng Heavenly Dao, ang Second Palace Master ay isang makapangyarihang tao sa ikalawang antas ng Heavenly Dao, at ang Third Palace Master ay isang makapangyarihang tao sa unang antas ng Heavenly Dao. Kasama ang iba pang makapangyarihang tao ng Heavenly Dao na nakapalibot sa Palace of Gods and Demons, ang Palace of Gods and Demons ay isang tipikal na puwersang Panginoon. Paano matitiis ng gayong makapangyarihang puwersa ang pagpatay sa mga inapo nito? Kakaiba, sa pagpupulong ng palasyo ng mga demonyo at mga Diyos, ang palasyo ng mga Diyos at mga demonyo ay hindi dumating upang maghayganti. Ngayon isipin ito, may dalawang dahilan. Una, itinuring siya ni Xiong Yutian bilang isang makapangyarihang tao noong araw na iyon, at nakita rin ito ng mga tao ng palasyo ng mga Diyos at demonyo, kaya hindi sila pumunta upang maghayganti dahil hindi sila sigurado sa kanyang lakas. Ang ikalawang yugto ay nauugnay sa una. Kung ikukumpara sa mga tao ng palasyo ng mga Diyos at demonyo, ayaw nilang magambala para harapin ang pagpasok sa Holy Dao Divine Realm, kaya hindi sila pumunta. Ngunit anuman ang mangyari, sinabi ni Yang Yiu sa kanyang sarili na huwag maging maswerte, at isaalang-alang ang problema na sa kalaunan ay makakatagpo niya ang mga tao ng palasyo ng mga Diyos at demonyo dito. Kung siya ay bumangga sa kanya, paano niya ito haharapin? Walang duda na ang God and Demon Palace ay tiyak na lilito dito, at ayon kina Xiong Yutian at Shenmue Patriarch, posibleng ang mga tao ng God at Demon Palace ay nakapasok na sa Saints Dojo. Ayon sa narinig niya mula kay Shenmue Patriarch at Xiong Yutian tungkol sa lakas ng God at Demon Palace, sa sandaling makatagpo niya ang God and Demon Palace, ang mga tao ng God at Demon Palace ay tiyak na hindi magiging ganoon kadaling lokohin, at hindi maiiwasan na siya, ang Enhancer, ay lalabas. Kung mangyari iyon, paano siya haantong? Ang problemang ito ay kailangang maingat na isaalang-alang. Ang pinakadirektang paraan ay ang pagbutihin ng sariling lakas, at ito ay isang malaking pagpapabuti, upang ang isa ay magkaroon ng ilang pakikitungo sa mga tunay na boss na ito ng Tiandao. Iniisip ito. Isang bagay lang ang gustong sabihin ni Yang Yiu sa kanyang puso, napakahirap para sa akin. Hindi niya intensyon na makisali sa bilog nitong mga Tiandao bosses sa pagkakataong ito, at masasabing nagkataon lang. Pero dahil kasali na siya, wala na siyang paraan. Mapapangangalang siya at magpatuloy, sinusubukang isaalang-alang ang sarili niyang paraan, o kung paano bawasan ang epekto at humanap ng paraan. Ito ay isang problema na dapat niyang isaalang-alang ngayon. Sa pag-iisip tungkol sa mga bagay na ito, lumipad siya sa madilim na kawalan sa napakabilis na bilis, na dumaan sa malalaking banal na bituin. Hindi tulad ng mga totoong planeta sa ibabang mundo, naramdaman niyang Yian na walang buhay sa mga planetang ito. Hindi sila kasing laki ng mga totoong planeta. Ngunit gaano man sila kaliit, sila ay mga planeta pa rin. Siyempre, dahil ito ang Holy Dao Divine Realm, tinawag silang mga banal na bituin. Ayon sa mga salita ng ilang matandang ninuno, kung hindi mo naiintindihan ang mga banal na bituin na ito, hindi ka dapat pumasok at sumakay, kung hindi ay makakatagpo ka ng masasamang bagay ng banal na espiritu. Kahit na ang mga nilalang na ipinanganak sa Holy Dao Divine Domain ay tinatawag na mga banal na espiritu, hindi sila sagrado. Sa halip, sila ay lubhang mapanganib na masasamang nilalang. Kailangan mong mag-ingat at huwag magmadali. Isang grupo ng mga tao ang sumunod sa gabay na ibon at dumaan sa tila walang katapusang dagat ng mga bituin. Sa napakadilim na kapaligiran, lumipad sila at lumipad. Mabilis lumipas ang oras. Siyempre, para sa mga Diyos na ito, ang oras ay hindi gaanong mahalaga, at walang sinuman ang nagmamalasakit sa lahat. Lumipas ang 1 taon. Lumipas ang 10 taon. 100 taon, 1,000 taon. Nang lumipas ang 3,000 taon, hindi napigilan ni Yang Yiu na huminto at sinabing, Master Shenmue, mali ba ang direksyon na pinuntahan mo? 3,000 taon na ang nakalipas. Kahit malayo, dapat ay nakarating tayo sa lugar sa bilis natin, di ba? Ngunit ang iyong guide bird ay tila walang kahit katiting na intensyon na huminto.
Kailan? Narinig ng Shenmue Patriarch ang mga salita ni Yang Yio, medyo napahiya din siya at sinabing, tama ang impormasyong ibinalik ng Guidebird. Nasa unahan lang ito, at noon pa man, pero ngayon parang may mga problema talaga. Paano kung maghintay ang lahat at dalhin ako para tingnan ito bago umalis? Go, lagi kong nararamdaman na may mali. Tumanggo si Yang Yio. Hindi nagtagal, nawala ang Godfrey Patriarch sa isang iglap, tumakas sa walang katapusang kawalan at kadiliman. Makalipas ang mga 2 araw, bumalik muli ang Godfrey Patriarch. Ngunit ang kanyang mukha ay malungkot at sinabi niya, Senyor, may problema talaga. Nalaman ko na libu-libong milya ang layo mula sa amin, isang tao ang gumamit ng mahusay na kapangyarihan ng mahika upang himukin ang banal na bituin upang mag-set up ng isang malaking pormasayon. Hindi nakakagulat na hindi kami makakarating kahit saan sa loob ng 3,000 taon. Kabanata 2729, sumabog ang kamao sa banal na bituin. Ano? Ang Holy Star Array. Hindi napigilan ni Yang Yian na mapabuntong hininga sa kanyang puso. Sino ang may ganoong kalaking braso? Kaya niyang i-drive ang Holy Star para mag-set up ng malaking hanay, na nakakaapekto sa isang lugar na 10,000 milya ang layo. Hindi nakakagulat na ang gabay na ibon ng Shenmue Patriarch ay nangunguna sa daan, ngunit hindi ito maakay palabas. May spell pala. Oo, mukhang kalkulado na tayo. Malungkot na sabi ng Shenmue Patriarch. Sino kaya iyon? Sabi ni Yang Yian. Malamig na sumangot si Xiong Yutian at sinabing, sino pa kaya ito? Dapat ay ang tinatawag na God and Demon Palace. Ang mga walang hiyang taong iyon ay nakapasok na talaga sa Holy Dao Divine Realm bago tayo. Itong Holy Star Array na ito siguro ay matagal na nilang itinayo, para lang matrap tayo para makapunta sila sa Saints Dojo ng maaga. Walang hiya talaga. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Si Yang Yian ay medyo nalilito, ngunit nagtanong siya ng isang idiotic na tanong. Nakulong sa array, natural na masira ang array. Kailangan niyang magtanong. Pero nang tanungin niya, may mga taong makikipagtulungan sa kanya. Sinabi ni Xiong Yutian, break the formation. Paano ito masira? Naisip ni Yang Yian na ito ay isang malaking pormasayon na binubuo ng mga banal na bituin. Ito ang kanyang unang karanasan. Sa madaling salita, siya ay isang Diyos na umakyat mula sa mababang kaharian pagkatapos ng lahat, at siya ay medyo mas masahol pa sa mga tuntunin ng pattern. Sinabi ng matandang ninuno ni Shenmue sa sobrang dominanteng paraan, pasabugan mo lang ang mga banal na bituin na ito at natural mong masisira ang pormasayon. Naobserbahan ko na may kabuuang 12 banal na bituin sa pormasayon na ito. Dahil ang mga banal na bituin na ito ay maaaring gamitin ng mga walang hiyang tao sa palasyo ng mga Diyos at demonyo para itayo ang pormasayon, nangangahulugan ito na walang malaking problema at magkakaroon ito ng malaking problema. Ang pagbuo ay pangunahing upang bitag tayo at antalahin ang oras. Ito ay hindi isang malakas na pormasayon. Isa-isang pasabugan itong mga banal na bituin at natural na masisira ang pormasayon. Pumutok. Pasabugan ang mga banal na bituin. Natigilan siyang sa sinabi ng matandang ninuno ni Shenmue. Siyempre, naramdaman niyang may mali pagkatapos niyang magsalita. Dahil sinabi ito ng matandang ninuno ni Shenmue, nangangahulugan ito na ang mga banal na bituin na ito ay hindi kasing lakas ng kanyang inaakala, at tiyak na masisira ang mga ito. Pagkatapos siya, isang malakas na tao sa mata ng lahat, natural na hindi dapat magkaroon ng isang pag-aalinlangan na saloobin, at mabilis na idinagdag, bueno, hindi masama, direktang pasabugan ang mga banal na bituin na ito. Ang pamamaraang ito ay simple at crudo, at ang pinaka-epektibo. Napakahusay. Mabilis itong binilog ni Yang. Bagamat medyo nag-aatubili, lahat ay walang pagdududa. Ang kanyang mga dating nagdududa na salita ay talagang ang pag-iisip ng mga mababang antas na Diyos. Ngayon na siya ay isang malakas na tao sa mata ng lahat, siya ay natural na hindi makapagsalita at kumilos sa isang maliit na paraan. Kung gaano siya nagyayabang, mas maraming naniniwala sa kanya. Senyor, sandali, hayaan mo akong sirain ang pormasayon na ito. Ang matandang ninuno ni Shenmue ay may malungkot na mukha at labis na hindi nasisiyahan sa mga tao sa palasyo ng mga Diyos at demonyo. Ngayon ay tila gusto niyang ilabas ang kanyang galit sa mga banal na bituing ito. Matapos mahulog ang mga salita, lumipad palabas ang matandang ninuno ni Shenmue. Sa oras na ito, na-activate ni Yang Yiu ang Eye of Heaven and Earth, at gustong makita kung paano pinasabog ng matandang ninuno ni Shenmue ang banal na bituin. Ito ay isang planeta. At ito ay isang planeta sa Holy Dao Divine Domain. Kung paano pasabugan ng isang planeta, hindi pa ito nakita o naranasan ni Yang Yiu. Bagamat pinasabog niya ang isang fairy mountain ng isang suntok sa lower world noon, ito ay isang fairy mountain lamang, hindi isang planeta. Ngunit kung iisipin, parang magkatulad ito. Ang fairy mountain sa fairy world ay isa ring mundo. Ang mga teoretikal na bundok ay pareho. Ang pagsabog ng isang planeta gamit ang isang kamao ay talagang isang nakakagulat na hakbang. Nang lumipad ang Shenmue Patriarch, ang kanyang katawan ay nakaunat sa hangin. Sa isang kisap mata, naging higanteng may taas na libo-libong talampakan, ngunit hindi pa rin siya tumitigil. Sa wakas, huminto siya nang lumaki ang kanyang katawan sa daan-daang libong talampakan.
Isa lamang itong tunay na Diyos ng langit at lupa. Sa sandaling ito, ang buong katawan ng Shenmue Patriarch ay sumasabog ng banal na liwanag. I-break mo to para sa akin. Sa isang dagandong, ang malaking kamao na tumakip sa langit at ng araw ay bumasag sa isang banal na bituin, at nang ang kanyang malaking kamao ay dumurog, ang anino ng kamao na nabuo ng banal na liwanag ay talagang 2 beses na mas malaki kaysa sa banal na bituin. Boom! Ito ay talagang nanginginig sa lupa, ang buong kawalan ay nanginginig, at ang banal na liwanag ay sumabog. Isang banal na bituin ang talagang pinasabog ng Shenmue Patriarch. Siyempre, kahit na ang kilusan ay mahusay at ang mga pagbabago ay mahusay, ito ay sa huli ay isang walang katapusang walang bisa. Ang kapangyarihan ng Godfrey Patriarch na nagpapasabog ng isang banal na bituin ay may kaunting epekto sa buong kawalan. Tanging ulap ng kabute ang nakitang nagliliwanag. Lahat pumunta at tumulong. Nagsalita si Xiong Yutian sa buong oras. Bigla, si Xiong Yutian, Chan He, Xuantian Monkey, Madam Honglian, Shigan Dang, Xiong Huan, at ang 2 Heavenly Dao Quasi-Saints ng Huang Hai ay pumailang lang sa langit. Tulad ng Godfrey Patriarch na nauna sa kanila, isa-isa silang naging malalaking Diyos, bawat isa ay tumututok sa target na banal na bituin at nagmamadaling lumabas. Tumingin si Yang Yiyu kina Medusa at Granny San Fox at sinabing, kung kaya mo, pumunta ka at tumulong, kung hindi, iba ang pagtingin sa iyo. Nagpapasabog lang ito ng isang banal na bituin. Para sa Heavenly Dao Realm, natural na hindi ito problema. Tama lang ito para sa Lord of Heaven, sagot ni Lola San Fox at sumugod sa langit. Bagamat walang sinabi si Medusa, lumipad din siya palabas. Natural na kailangang makinig ni Medusa sa mga utos ni Yang Yiyo. Ang Porma Sion ay binubuo ng 12 banal na bituin. Eksaktong 12 sila, ngunit ang matandang si Shenmue ang nanguna sa pagpapasabog ng isang banal na bituin at sumugod sa susunod na sandali. Sa ganitong paraan, hindi na kailangang kumilos si Yang. Ang natitira sa mga tao ay naglalayon sa isang banal na bituin bawat isa, at ang 12 banal na bituin sa Porma Sion ay nagsimulang mawala. Nagmamasid si Yang Yiyu mula sa malayo sa ibaba. Isang nakakagulat na eksena ang lumitaw. Sa itaas ng kawalan, ipinakita ng mga Diyos na tumakip sa langit at araw ang kanilang mahiwagang kapangyarihan. Boom boom boom. Sunod-sunod na malakas na pagsabog ang tumunog. Sa sandaling ito, kahit na ang walang laman ay itim na itim, ito ay halos iluminado. Ang 12 banal na bituin ay sunod-sunod na pinasabog ng mga Diyos. Tuwang-tuwa si Yang Yiyu kaya dumura siya. Nagkaroon din siya ng putok ng dugo na kumukulo sa kanyang katawan. Gusto niyang sumugod at pasabugan ang isang banal na bituin. Sa kasamaang palad, ang bilang ng 12 banal na bituin ay limitado, at wala siyang bahagi. Siyempre, kahit meron, hindi siya sigurado kung may lakas siya para pasabugan ang isang banal na bituin. Anyway, naiinggit talaga siya sa sobrang lakas ng mahiwagang kapangyarihan. Ikinuyong niya ang kanyang mga kamao at lihim na sinabi sa kanyang puso, Kuya, magiging napakalakas ko balang araw. Ito ang kapangyarihang mahiwagang, at kapangyarihang nangingibabaw na dapat taglayin ng mga Diyos. Nakakatuwang panuurin. Sa 11 demonyong Diyos, ang isa na higit na humanga sa kanya ay ang babaeng oso na si Xiong Huan, at siya rin ay siniseryoso ng iba. Dahil ang lahat ay naging napakalaking katawan, tanging ang babaeng oso ang hindi. Siya ay naging isang blood bear na lumulunok sa langit at naging 9 metro ang taas. Pagkatapos ay direktang sumugod siya sa isang target na banal na bituin tulad ng isang missile, at sa susunod na sandali ay natagos niya ang banal na bituin at pinasabog ang target na banal na bituin. Ito. Tila ang pag-atake ng batang babae ng oso ay ganap na isang banggaan, at siya ay bumagsak at sumabog ang isang banal na bituin. Paanong ang ibang mga demonyong Diyos ay hindi magugulat sa tila purong pisikal na lakas? Tanging si Yang Yiyu lang ang nakakaalam na iyon ang kapangyarihan ng dugo sa katawan ng Bear Girl. Ang kanyang kapangyarihan sa dugo ay palpitating at hindi kapani-paniwalang malakas. Ngayon parang totoo na. Kabanata 2730 nag-ugat ang malakas na atraksyon. Para kay Yang Yian, sa pagkakataong ito ay iniiwasan niya ang kahihiyan. Ang lahat ng iba pang 12 banal na bituin ay kumilos, ngunit siya lamang ang nagturo sa Jiangshan at nanood ng nakakagulat na pagtatanghal ng mga Diyos. Upang siya, ang pagsabog ng banal na bituin ay lubhang nakakabigla. Sa katunayan, tulad ng sinabi ni Lola Xiaoho, hindi ito mahirap para sa mga makapangyarihan sa antas ng Heavenly Dao. Kakayanin ito ng bawat malakas na tao sa kaharian ng Heavenly Dao, kahit na ang mga Diyos na pumapasok at umalis sa kaharian ng Heavenly Dao ay kayang gawin ito, hindi pa banggitin ang pagkakaroon ng pagtapak sa misteryo ng mga patakaran ng Heavenly Dao. Siyempre, para sa lahat, maliban sa senior strongman na si Yang, ang pinakakaakit-akit sa kanila ay si Xiong Huan, ang Bear Girl, dahil ang kapangyarihan ng biglang pagsabog ni Xiong Huan sa isang banal na bituin ay napaka-epekto sa paningin. Sa mata ng iba, hindi ito banggaan batay sa mana, ngunit isang purong puwersa ng pagpapalaya, napakalakas. Lalo na si Xiong Yutian, ang ama, ay talagang nagulat. Naisip niya na ang kanyang anak na babae ay magiging mas makapangyarihan kaysa dati pagkatapos ng pagbabago sa tulong ni Yang Yian, ngunit nang makita niya talaga ito ng sarili niyang mga mata, nabigla pa rin siya.
Sa mga mata ni Xiong Yutian, tila nalampasan siya ng kapangyarihan ng kanyang anak na si Xiong Huan. Bagamat ito ay isang pagsingil, alam ni Xiong Yutian na ito ang kapangyarihan ng dugo. Bilang karagdagan sa kanilang ninuno, ang kanyang anak na babae na si Xiong Huan ang unang inapo ng kanyang dugo na bumalik sa kanyang dugong ninuno at tumuntong sa Heaven Swallowing Blood Bear. Siya, ang master ng Demon God Dao Palace, ay walang ganoong mataas na antas na purong dugo. Tuwang-tuwa si Xiong Yutian nang magmuni-muni siya, ngunit mas malinaw niyang alam na ang malaking pagbabago ng kanyang anak na si Xiong Huan ay dahil kay Yang Yiu, kaya talagang pinalaki ni Xiong Yutian ang bigat ni Yang Yiu sa kanyang puso. Bigla niyang naalala ang berde at lila na banal na tubig na inilabas ni Yang Yiu sa Dao Palace Hall noong araw na iyon. Naaalala ko ang sinabi ni Yang Yiu na ang banal na tubig ay maaaring mapabuti ang dugo. Nang makita niya si Yang Yiu na may ganoong uri ng divine water drop, talagang nag-init ang puso ni Xiong Yutian. Sa katunayan, hindi lang si Xiong Yutian ang nasa sabik. Maliban kina Yang Yiu, Lola Xiaohu at Medusa, naisip ng lahat ng naroroon ang tubig ng buhay kay Yang Yiu. Siyempre, hindi nila alam na ito ay tinatawag na tubig ng buhay, ang alam lang nila ay may mahiwagang patak ng tubig si Yang Yiu sa kanya. Dahil inilabas ni Yang Yiu ang tubig ng buhay sa pangunahing bulwagan ng Demon God Palace at sinabing maaari itong mag-evolve ng dugo. Nang maglaon, natagpuan ni Xiong Yutian ang kanyang anak na si Xiong Huan upang subukan ito. Noong araw na iyon, alam ito ni Madam Hong Lian ng Shimu Palace at ng dalawa mula sa Huanghai, ngunit nagpunta sina Yang Yiu at Xiong Huan sa secret room ng napakatagal, at umalis sila bago lumabas sina Yang Yiu at Xiong Huan. Umalis si Madam Hong Lian at ang dalawang Heavenly Dao Quasi-Saints mula sa Huanghai, kung hindi, kailangan nilang tingnan kung ang patak ng tubig sa kamay ni Yang Yiu ay talagang magpapabago sa dugo ng lahi ng demonyo, ngunit sa kasamaang palad ay hindi nila ito nakita. Gayunpaman, kung hindi mo ito nakikita, hindi mo kailangang kalimutan ito. Alam ni Hong Lian na nangangahulugan ito na alam ito ng Shenmue Patriarch at Shigandang, kaya alam ito ng lahat. Kaya lang hindi pa ito nakumpirma. Ngunit ngayon, tila ang tanong na ito ang may pinakamalinaw na sagot, ngunit ito ay isang hula lamang, ngunit ang hula na ito ay malamang na totoo. Sa katunayan, nang magkita ang lahat sa dagat, nagkaroon sila ng pag-aalinlangan sa kanilang mga puso matapos makita ang Bear Girl, dahil ang anak ni Xiong Yutian na si Xiong Huan ay palaging isang taong matabang tulad ng isang bundok. Nang bigla siyang naging isang taong walang kapantay na mukha at isang malademonyong figure, siya ay ganap na ibang tao. Kaya lang dahil kay Yang Yiu noong panahong iyon, hindi na masyadong pinasok ng lahat. Ang alam lang nila ay anak siya ni Xiong Yutian. Kung bakit siya nagbago ng husto, naisip nila na ito ay isang uri ng mahiwagang kapangyarihan upang baguhin ang kanyang mukha. Ngayon hindi na ang lahat ng tao. Ang mga mata ng lahat ay nahulog kay Yang Yiu sinasadya o hindi sinasadya, iniisip ang mahiwagang patak ng tubig kay Yang Yiu. Kahit na nahihiya ang lahat na magtanong, nahulaan nilang lahat na ang pagbabago ni Xiong Huan o ang kapalit ng dugo ay ang epekto ng patak ng tubig ni Yang Yiu. Ang patak ng tubig na makakapagpabuti o nakakadalisay ng dugo ay isang nakamamatay na atraksyon sa anumang angkan ng demonyo. Dapat itong nauugnay kay Yang Yiu. Ang lahat ay nag-iisip tungkol sa paghahanap ng pagkakataong magtanong kay Yang Yiu. Kung talagang may paraan si Yang Yiu para mapahusay ang dugo, ito ay magiging isang malaking pakinabang para sa kanila sa Holy Dao Divine Realm. Kaya lang, senior expert si Yang Yiu, kaya mahirap talagang magtanong tungkol sa ganitong bagay. Pero laging may pagkakataon, kaya humanap muna tayo ng paraan. Sa kabutihang palad, sa ngayon, lahat ay nagkakasundo kay Yang Yiu. Hanggat ang relasyon ay mas malapit, ang mga bagay ay magiging mas madali. May sinabi si Madam Hong Lian sa Shenmue Patriarch sa pamamagitan ng voice transmission, at nagliwanag ang mga mata ng Shenmue Patriarch. Ma'am, seryoso po ba kayo? Nagtanong ang Shenmue Patriarch sa pamamagitan ng voice transmission. Walang duda tungkol dito. Narinig ko ito sa sarili kong mga tenga noong araw na iyon. Parehong narinig ko, si Xiong Yutian at ang dalawa mula sa Huanghai. Personal na sinabi ni Senior Yang na kailangan niyang ibalik ang antas ng cultivation ng kanyang Daoist partner na si Yu Linglong. Kaya sinabi namin ni Xiong Yutian sa kanya noong araw na iyon na mayroong 9-layered Nirvana flower in the realm kung bakit sumang-ayon ang Senior Dao Divine na ito sa realm. Dao Divine Realm. Sa kasong ito, kung gusto nating makuha ang pabor ni Senior Yang, o maging mas mahusay kaysa sa kanya, kailangan nating hanapin ang 9-layered Nirvana flower. Kung ikukumpara, kahit na ang 9-layered Nirvana flower ay isang kayamanan din na kailangan natin, mas mabigat ang mga patak ng banal na tubig sa kanyang katawan. Madam, kailangan nating gumawa ng paraan para makuha ito kahit anong mangyari. Bueno, sabihin sa pangalawang kapatid mamaya. Sa palagay ko ang dalawa mula sa Huanghai at Xiong Yutian ay mayroon ding ideyang ito. Habang ipinapadala ang boses, napag-usapan na ng ninuno ni Shenmue at Madam Hong Lian kung paano makukuha ang divine water sa katawan ni Yang Yiu. Nag-iisip din sina Huanghai at Xiong Yutian. Nasa isip nila. Ngunit hindi alam ni Yang Yian kung ano ang iniisip nila. Nakalubog pa rin siya sa pagkabigla ng 11 dakilang Diyos na nagpasabog sa banal na bituin. Kung alam niya kung ano ang iniisip ng mga dakilang Diyos na ito, tiyak na matutuwa siya. Kasi,
Dahil kalahati ng dahilan kung bakit siya napunta sa Holy Dao Divine Realm ay dahil sa mga dakilang demonyong Diyos na ito ng Heavenly Dao level. Ito ay upang makahanap ng paraan upang maibigay ang tubig ng buhay sa mga demonyong Diyos na ito. Matapang talaga siyang at naglakas loob mag-isip. Gusto lang niyang supilan ng isang grupo ng Heavenly Dao level strongmen sa paligid niya. Kailangan niya talaga ang mga malalakas na ito. Kailangan niya sila para simulan ang reincarnation cycle at harapin ang Supreme Emperor sa hinaharap. Ito ang kanyang pinakamalaking plano na sundan si Xiong Yutian sa Holy Dao Divine Realm. Kung siya ay magtagumpay, kahit na may isa pang Heavenly Dao level strongman sa paligid niya, ito ay magiging malaking tubo para sa kanya sa Holy Dao Divine Realm. Ang kasalukuyang sitwasyon ay dahil sa lakas na ipinakita ni Xiong Huan, ang mga puso ng lahat ng mga dakilang demonyong Diyos na naruroon ay napukaw, at lahat sila ay nag-iisip kung paano makukuha ang banal na tubig, o ang tubig ng buhay, mula kay Yang Yiyo. Sa madaling salita, isang malakas na atraksyon ang nag-ugat sa mga puso ng mga dakilang demonyong Diyos na ito. Nakakalungkot na hindi alam ni Yang Yiyo kung ano ang iniisip ng mga dakilang demonyong Diyos na ito, kung hindi ay kukuha siya ng tubig ng buhay at iaalay ito sa kanila gamit ang dalawang kamay upang matanggap nilang lahat. Pagkatapos ay ngumiti siya at hinintay ang eksena kung saan tinawag siyang master ng maraming dakilang Diyos ng demonyo. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.